lumabas yung tubig. Tapos pag inayos natin to, kailangan i-slope natin ang pagano. Utang ina, may bago na naman siyang idea. Utang ina, may idea siya. I-slope na daw niya yung EDSA. Gago, di lalo nang hindi nakadaan yung ano dyan. Yung mga sasakyan dyan. Putang ina, i-slope daw niya. Tarantado ka. Yung EDSA kailangan patag yan. Utang ina niyan, i-slope daw niya yung EDSA. Sinong dadaan dyan? Si Spider-Man. Tangina niyan. Nagpagawa nga ako suspension ng sasakyan ko eh. Putsang ina, parang saglit lang nasira na dahil lubak-lubak dyan sa EDSA na yan eh. Walang hiya kayo, kailangan daw i-slope. Ang dami niyang alam. Ito puta bobo to, hindi ma-engineer kasi to. Sinabi na ni Amy Marcos. Oo, sabi ni Amy Marcos, mga bossing, engineer ka ba? Hindi ka naman engineer. Bakit nasa DPWH ka? O kita mo gusto niya mangyari, lalagyan daw niya ng slope. O pakinggan niyo yung sasabihin niya rito. Maglalagay din ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos pag inayos natin to, kailangan i-slope natin ang paganon. Pag Slope pa ganun. Tain na patabingi na yung EDSA. Pucha pa ganun na parang NASCAR. Tain na mo, Vince Dizon. Gago. Gagawin mong slope yan. Putang ina niyan, dito maob yung mga sasakyan dyan. Ang traffic dyan, tas nakaganong kayo. Isipin mo yan, gagawin mo slope yung EDSA. Pag ganyan. Patagilid para kayo nasa NASCAR. Alam mo yung NASCAR, yung paikot-ikot na ganun. Yung karerahan, nakaganon yun. Nakatabingi yun. Tangina niyan kasi paikot yun para hindi ka lumipad. Mantakin mo, gagawin mo slope yung EDSA na aganyan. Tangina ang traffic sa EDSA, edi pucha tabingi na yung katawan mo pag uwi mo sa bahay. 4 na oras ka sa EDSA naka-traffic, ganyan yung kalsada, naka-slope daw. Tangina niyan, o di ito hawak mo yung manibela, nakaganong ka oh. Traffic, nakaganyan ka, maghapon 4 na oras. Tangina makukuba ka. Magkaka-scoliosis ka, tarantado talaga to eh. Bobo talaga eh. Araw, mga banateros, ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler, si Boss Dada. At magkukwentuhan na naman tayo ngayon. Oo. Magkukwentuhan tayo maulan. Anong gagawin natin pag maulan? Kesa tumunga nga tayong ganyan, wala mang makain, ang mahal-mahal ngayon ng bilihin, eh magkwentuhan na lang tayo, di ba? Oh, ngayon mga bossing, ito ang problema natin. Nung Wednesday, ang dami mga estudyanteng nagsipasok, tapos late yung kanilang announcement na walang pasok. So, nabasa yung mga estudyante, nalugi yung mga magulang kasi kahit wala namang klase, kinuha na yung mga baon. Kita nyo kung gaano ka-incompetent talaga tong mga nasa gobyerno natin. Ilang beses naman umuulan sa Pilipinas. Tangina, magdideklara na lang kayo ng walang pasok, mga walang hiya kayo. Hindi nyo pa magawa on time. Tapos gusto nyo pa magpalipad ng racket, gusto nyo pa kung ano-ano mga pinapangarap ninyo. Yun na nga lang kasimple-simple nun. Saan nyo i-announce? Sa mga websites ninyo o kaya sa mga Facebook pages ninyo, i-announce nyo lang doon, legit po ito may pasok o kaya walang pasok ngayon, joke lang, gano'n. Yun na lang gagawin nyo, hindi nyo pa alam. O ngayon, Thursday, Friday, ilang araw na walang pasok mga bossing, hanggang ngayon walang pasok. Ano man lang tong ulan na to. Itong ulan na to, sobrang lakas ba nitong ulan na to? Pag umulan naman, maulan ng malakas, hihinto ulit. Uulan ulit na malakas, hihinto ulit. Di naman tuloy-tuloy na umulan ng malakas. Umuulan ng malakas pero nawawala din naman. Pero tingnan mo kung gaano karami, gaano kahirap yung inabot ng mga kababayan natin dito sa Kapatagan. Tingnan nyo kung gaano karaming tubig yung umagos. Ayan yung sinasabi natin, hindi lang kasi ang corruption at ang kademonyohan ng Pilipinas, hindi lang yan dun sa plain sight. Yung nakikita mo ba? Maganda Pilipinas ngayon. O hindi mo alam, may mga nakakubli tayong problema. Buong taon, mainit dito man sa Pilipinas. Anong ginagawa ng mga putang inang mga magnanakaw sa Pilipinas? Bukod sa flood control projects, meron pa silang ibang ninanakawan. Ano yan? PCSO. Customs. Department of Agriculture. Lahat ninanakawan ng mga hayop na yan. Yung 3 trillion na nawala sa flood control. Flood control lang yun. Wala pa dun yung ibang mga pera ng taong bayan. Glaza, mabuhay sa dyan sa Hong Kong. Kaya kung makikita mo, wala tayong proyekto kasi ang ninanakawan nila, hindi man lang yung flood control. Lahat ninanakawan, lahat ng ahensya ng gobyerno, basta may pera na ginagamit at may pera na pumapasok, putya kinukuha ng mga hayop na yan. Napansin ninyo mga bossing, bakit ang daming mga lugar ngayon na dating hindi naman binabaha, bakit binabaha na? Kasalanan ba yan ng mga flood control projects? Kasalanan partly yung mga substandard na flood control projects, kasalanan yan. Partly yung mga hindi pa tapos na mga flood control projects, kasalanan yan. Pero alam nyo ba na meron pang isang problema ngayon? Ano yun? Pucha yan. Hindi nyo nakikita yun kasi ang nakikita nyo yung physical na flood control lang. Nakikita nyo yung physical na baha. Saan galing yung baha? Bakit ang Lipa binaha? Bakit ang Kawit Cavite na dating hindi naman binabaha, baha? Alam nyo kung bakit mga bossing?
putyang ina, illegal logging. Illegal logging. Hindi ninyo nakikita yung mga nangyayari sa kabundukan. Putya yan, hindi lang tayo ninanakawan ng mga magnanakaw sa Pilipinas dito sa Kapatagan, pati bundok. Mga puno, pinuputol dyan. Mga mining, nagmimina dyan. Kaya ngayon, dahil wala ng puno, mga bossing, dahil wala ng puno, putya yan, ayan. Ragasaan tubig, umambun lang, mabilis masaturate ang mga kabundukan natin. Siyempre, mataas yun. Pag umulan doon, saan pupunta yan? Doon sa mga mabababa. Napansin nyo yung mga baha ngayon, kulay brown. Kulay brown, kulay putik. Yung baha sa Davao, kulay putik. Yung baha sa Cavite, kulay putik. Yung baha sa Bulacan, kulay tore. Kulay putik, mga bossing, kasi galing ng bundok yan. So kahit gaano kagaganda yung ating mga flood control projects, maano yan, ma-overwhelm yan. Diyan papasok yung sinabi nito ni Bongbong Marcos na na-overwhelm yung mga natin, flood control mitigation projects natin. Bakit? Kasi nga, putya, dapat tubig lang ang hinaharang niyan, may kasamang putik, and at the same time, sobrang dami kasi umuulan na sa Kapatagan, umuulan pa sa kabundukan, yung tubig sa bundok pupunta pa sa patag. Kaya ngayon, lagpas tao ang baha, putang ina niyan. O ngayon, sinong may kasalanan? Sinong may kasalanan? Kasalanan na naman ng mga Duterte yan. Nung panahon man ni Duterte, hindi naman nagbabaha ng ganyan. Panahon ninyo, 4 na taon na kayo. Ano? Kasalanan na naman ng mga Duterte yan? Kasalanan nyo na yan. Kasalanan na ng incompetence ni Bongbong yan. Incompetence ni Vince Dizon at kasalanan nito mga magnanakaw ng mga nasa gobyerno ngayon na gustong i-impeach si BP Sara. Yun. O, ngayon, tingnan mo nangyayari. O, bibigyan ko lang kayo ng isang malupit na kwento. Isang malupit na kwento. Patungkol dito sa pagbabaha na ito. Oo. Isang magaling na tao dyan sa Davao, itago natin siya sa pangalang Pastor Apollo Kibuloy. Napakagaling ng tao na yan. Alam niyo yung sa may Mount Apo, o dyan sa Tamayong. Yung Tamayong sa may Kalinan, o malapit siya, magkalapit na lugar yan. Yung pinunta ni Bongbong. Yung may pabahay daw si Bongbong, na pabahay pala yun ng Davao City, tapos inangkin niya. Yung kung saan minura-mura si Bongbong ng mga estudyante. Oo, doon ang Tamayong. Okay. So diyan sa Tamayong, bundok 'yan. Tapos yung Tamayong na 'yan, mga bossing, ano yan? Taniman yan ng mga saging, taniman yan ng So sa tuwing uulan, diyan sa Tamayong, grabe ang baha diyan. Ang baha daw diyan parang dragon Alam niyo yung dragon? yung lion dance, gumaganong-ganon daw yung baha diyan pababa. Oo, anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy dyan? Dahil dyan siya, dyan siya nakatira, dyan siya tumagal sa Tamayong, dyan siya sa bundok na yan, dyan siya nagsimulang magdasal. Kay Gay Love Kulinaw. Pinasimento niya yan. Dati, yung kalsada na yan, putik yan. Pinasimento niya yan. Ang layo nun, ilang kilometro yun? Siguro mga 10 kilometro yun na kalsada. Siya nagpagawa nun. Saan ka naman? Putang ina yan. Walang pera ng gobyerno, pinagawa niya yan. Samantalang itong mga hayop ng mga congressman na ito, si Risa Ontiveros, ang kapal ng mukha mo, kahit isang kalsada galing sa bulsa mo, wala ka pang naipagawa, punyeta ka. Kahit isang pako, wala kang na-donate sa eskwelahan dyan malapit sa inyo, kupal ka. Oo, yan, yung sa Tamayong at Kalinan, parang Bagyo, mapupuntahan ko yan. Etong si Risa Ontiveros, kaya bang-yabang yan, kung makabatikos kay Pastor Kibuloy, akala mo putang ina, gumamit na siya ng pera niya, samantalang pera ng PhilHealth, ninakaw niya, di umano. Si Pastor, alam niyo, grabe daw bumaha dyan. Anong ginawa nila? Anong ginawa ng KOJC? Maingay ba sila nung ginawa nila yung mga ginawa nila dyan sa may Tamayong? Anong ginawa nila? Nagtanim si Pastor ng libo-libo, daan-daan libo na mga pine tree. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit naisip ni Pastor yung pine tree? Alam mo kung bakit? Kasi pag nagtanim ka ng pine tree at tumayo yan, gaano karami ang pine tree spokes? Kaya nyo bilangin, hindi nyo kayang bilangin. Bawat isang puno, gaano karami ang pine tree spokes niyan. Yung mga dahon niyan, di ba yung dahon niyan, tapos matutulis yung mga niyan, yung mga dahon niyan. Bukod dun sa sanga, may mga dahon niyan na matutulis. Di ba? Bibigyan ko kayo ng nung narinig ko to, sabi ko, walang hiyang, galing talaga ng tao na to. Ibang klase talaga mag-isip. Bakit daw niya naisip yung pine tree? Bukod sa, ang pine tree, parang siya, para siyang lungs ba? Para siyang filter ng maduming hangin. Yung pine tree pala, marami siyang mga sanga na ganun, tapos yung mga sanga niya, maraming mga dahon. Alam nyo ba na pag umulan, yung dahon nun, bawat isang butil ng ulan, na nakukuha ng dahon nun. 'Di ba nakita niyo yung mga dahon tas may mga tubig na ganyan silang yung mga hindi pa pumapatak.
Oh, kasi sabi niya kung imagine mo kung 300,000 na pine tree yun, ilang trilyon na mga branches at ilang mga gazillion na mga ano yun, na mga dahon yun. Oh, imaginein mo kukunin nun yung mga tubig ulan. Hindi yun lalapag dun sa lupa, mapupunta. May lalapag sa lupa tapos yung iba makukuha ng mga dahon. Hindi papatak kasi sasabit lang sa dahon yung patak na yun. Kasi pagka kinuha mo lahat ng tubig na makukuha ng mga 350,000 na pine tree, ang dami mong mapupunong ano nun, galon nun. Oo, ganyan yun mga bossing. So kaya yun daw yung naisip niyang puno. Ikaw ba matino kang tao? Normal ka na tao, may isip mo yan. Basta ang iniisip mo, magtayo ka ng puno, magtanim ka ng puno, okay na yun. Pero yung pipiliin mo mismo yung kung ano yung punong itatayo mo. Kasi itong puno na to, magsisilbing ano to, magsisilbing pang ano ng tubig ito. So simula nung ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy yung ano na yon, o tsaka yung hamog, yung ano na yon, yung tamayong na yon, hindi na nagbaha sa lugar na yan. Tapos nagkaroon na sila ng maayos na source of water diyan. Ganyan kagaling yung tao na yan. Tapos putyang ina niyan, bumabaha ngayon dito sa Metro Manila. Tapos ngayon, etong mga kupal na mga congressman, itong mga kupal na mga senador na si Risa Ontiveros, si Pastor Kibuloy yung kanyang pinagtitripan. Gago ka. Lahat ng mga nagawa ni Pastor sa kanyang lifetime, 40 years man lang ang kanyang simbahan. 40 years. Ilan taon pa lang si Pastor? 75. O, 75 si Pastor. So, 35 years. So, sa 40 years sa 40 years ng kanyang 75 years sa mundo, ganyan nakarami yung mga nagawa niya para sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na simbahan niya. Ikaw, Risa, sa tagal na ng mga bukbok sa mukha mo, ano nang mga nagawa mo sa bayang Pilipinas, walang hiya ka? Paki-ano rito, paki-comment. Risa, baka nanonood ka, paki-comment. Ano nang mga nagawa mo? Bukod sa di umano ninakaw mo yung pera ng PhilHealth at napakarami mong insertion dyan sa Senado. Ano pa ang nagawa mo para sa bayang Pilipinas? Walang hiya ka. Di ka naman bilyonaryo. Oh, pero kita mo, dati ka man lang aktivista. Paano ka yumaman? Oh, gusto nyo pang angkinin yung mga property ng KOJC kasi sampal, mga bossing, sampal sa kanilang mukha itong ginagawa ng KOJC. Sa tuwing nakikita nila na mas maunlad ang KOJC, mas maraming may pagmamalaking mga infrastructure ang KOJC kaysa sa gobyerno natin, galit na galit sila. Kaya gusto nila si Pastor ipadala nila dun sa ibang bansa. Mga walang hiya kayo. Babalikan natin yan, Memia. Babalikan natin yan. Dito muna tayo sa usaping baha, mga bossing. Usaping baha, importante ito Boss Dada, ano ba yan? Baha na naman, ang toxic. Kailangan nyong makita. Bakit? Hindi ito masyadong pinakikita ng mainstream media. Pili yung mga lugar na pinakikita ng mainstream media patungkol sa pagbabaha. Bakit? Kasi nga, mga bossing, bayaran man ng mga magnanakaw sa flood control yan. O, ngayon, di ba ang ingay-ingay nila kay Inday Sara? O bakit ngayon hindi mo sila nakikita na nagsasalita patungkol sa mga baha sa lugar nila? O, hindi ba yung mga dating hindi binabaha na ngayon? Bakit? Magugulat kayo, yung baha kulay brown. Bakit? Hindi nila sinasabi sa atin na yung flood control natin, ginawa yon para para yung baha mabilis mahumupa, para yung baha may dadaanan papunta sa dagat. Utang ina niyan, yung mga ginawang flood control, yung baha papunta sa ibang barangay. Kung di ba mga gago, tingnan nyo yung mga proyekto ngayon. Yung proyekto ng flood control dito sa Bukawi, putsang ina, pag tiningnan mo yung dulo, papunta sa Santa Maria. Hindi, imbis na sana papunta sa dagat, putsang ina, dinadala lang nila sa mga kalaban nilang mga lugar. O tsaya, parang yung kapitbahay mo, yung alulod ng bubong niya, papunta sa papunta sa salas ninyo. Mga tanga. Kailangan kasi yan isang plano, master plan ng buong Pilipinas, ng lahat ng baha dito dadaan, tapos lahat papunta sa dagat, ganun. Yung tubig, saan nyo dadalhin? Dapat dadalhin nyo yung tubig doon sa may pinakamalaking pwedeng humawak ng tubig, dagat. Hindi naman napupuno yung dagat Kahit lahat ng tubig ilagay mo doon sa dagat, hindi mapupuno yun. Ang tagal ko nang pinupuno yung dagat sa likod ng bahay namin, hindi pa napupuno. Ang laki na ng binabayaran kong tubig, putya yan. Hindi naman napupuno yun. So lahat ng mga tubig dapat na dyan sa mga flood control na yan, papunta yan sa dagat. Putya, hindi Saan ka makakita ng flood control? Putyang ina, may dead end. Oy, hanggang dito ka na lang. May harang. Kung di ba mga gago, yung mga baha, sabi nga rito, papunta sa bahay, hindi na papunta sa dagat O so ganun kabobo yung mga proyekto natin. O nasaan yung gobyerno this past few days? Wednesday umulan, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nasaan yung presidente natin? Wala, hindi mo matagpuan. Yung presidente natin, ngayon lang daw nag-press con, putang ina, Lunes.
Lunes yarn, hindi ka presidente kapag Sabado tsaka Linggo. Pag Sabado-Linggo, putsang ina, hindi kayo nakikita. Ano ginagawa nyo pag Sabado-Linggo? Sumisinghot kayo? Nag-ano kayo? Naglalasing kayo? Putsang inang yan. Baka nakakalimutan mo, Bongbong, 4 na taong ka na sa pwesto, ah. Ang trabaho ng presidente, simula nung inelect ka ng tao hanggang hanggang matulog ka, pati sa pagtulog mo. Pati sa pagtulog mo, pag-aari ng taong bayan yung oras mo. Sa totoo lang, ang tigas ng mukha mo. Hindi pwede na kapag Biyernes, di ka na matagpuan. Di ka naman empleyadong ordinaryo eh. Kupal ka, kung gusto mo pala na maging empleyado na ordinaryo, di sana nag-apply ka na lang ng nag-apply ka na lang ng, alam mo yun, yung nagwawalis katulad ni Torre. Nag-apply ka na lang sa MMDA, magwalis ka mula alas 8 hanggang alas 5, pagdating alas 5, uwi ka na sa bahay nyo. Nasa saligang batas ba na weekdays lang siya presidente? Yun na nga bright na ang problema natin eh. Oo. Nung Wednesday pa umuulan eh. Nung Wednesday pa baha na. Thursday baha, Friday baha. Mano ba naman, nung Friday, nagsalita ka na. Mga kababayan ko, 3 araw na pong umuulan. Alam kong bahang-baha na sa inyo. Huwag kayong mag-alala, i-assure natin na, alam naman natin na may mga ahensya ng gobyerno na tutulong sa mga tao. Alam naman natin na merong tawag dito na hindi hihinto ang ulan kahit na pumunta si Bongbong Marcos sa mga lugar na yan. Pero, ang sarap lang din sa pakiramdam, di ba? Halimbawa, sa bahay ninyo may problema kayo, meron kayong suliranin. May suliranin kayo, baha, tumutulo ang ulan. Ang sarap lang din na magkakasama kayo sa bahay tapos sasabihin nyo, palalakasin nyo ang loob ng isa't isa. Ikaw maglimas ka, ikaw magganito ka, ikaw takpan mo yung bubong. Tulong-tulong tayo. Dahil nasa isang bahay lang tayo, tulong-tulong tayo. Huwag kayong mag-alala. Nandito si Papa. Diba? Sarap naman yung ganun. Yung sa oras ng kagipitan, sa oras ng problema, meron kang sinasandigan na tatay. Ang putang ina. Habang may problema sa bahay, si tatay nakikipag-inuman. Habang may problema sa bahay, tumutulo ang bubong, bumabaha sa loob ng bahay, si tatay nasa tong-itan. Kotsa, hinihimas yung manok niya. Yung manok niya, inuuna niya pang iahon. Yung mga panabong na manok, iaahon niya kesa tulungan yung pamilya niya. Bayaan mo na, sasabihin ng kapitbahay, "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Yung mga anak mo, tsaka yung misis mo, naglilimas doon sa bahay niyo. Anong ginagawa mo dyan? Bakit naka-standby ka? Bayaan mo na, nandoon naman sila eh. Marami na sila doon, dito lang ako. Gago, hindi pwedeng ganun, Bongbong. Ikaw ang tatay ng Pilipinas, kailangan sa kada dilubyo, wala ka mang silbi sa mundo, kailangan nandoon ka to assure the people na may gobyerno na tutulong sa kanila. Tarantado ka. Ang yabang-yabang nyo eh. Nangako ka ng kung ano-ano eh. Nangako ka ng racket, nangako ka ng tatanggalin yung systems laws. Nangako ka na ang Cebu hindi nababahain. Nangako ka na ganito. Ang dami mong ipinangako, walang hiya ka eh. Mano man lang yung magpunta ka ron, tapos katulad ni Vince Dizon, magmura ka lang ng magmura, ganun. Utang ina nyo. Diba? Hindi naman, tapos magko-comment yung mga bobong niya. Bakit? Hihinto ba ulan? Kasalanan ba ni BBM kung umulan? Tanga. Ang kasalanan ni BBM, wala siya habang umuulan. Kumbaga, habang nasusunog yung bahay nyo at busy kayong magligtas ng mga ninyo, importanteng gamit, yung tatay nyo nandoon sa kabaret umiinom. Yun yung hindi abot ng utak ng mga loyalista. Akala nila literal na umuulan ngayon, kailangan nandiyan si Bongbong, magdala siya ng payong. Hindi po yun ganun. Moral support man lang, wala man lang silbi yung tao na yan, bobo naman yan. Yung at least man lang makita siya na sa oras ng kagipitan kasama namin siya, hindi eh. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, wala. Pagdating ng Lunes, doon lang magsasalita kung kailan pahupa na yung ulan. Gago lang. Diba gusto nyo ba yung ganyan? Yan ba yung pinapangarap nyo para sa bayang Pilipinas? Yan ba yung binoto nyo? Si Pangulong Duterte. Ano yan? Pupunta yan doon sa mga lugar na nasalanta. Pagka may mga sundalo na nasawi o may sundalo, mga nabulag, pupunta yan. Mga bata na may sakit, pupunta yan. Matanda na kasi si PRD kaya medyo mahina na. Pero PRD is always sure na ina-address niya. Kaya nga meron siyang talk to the nation every Tuesday, remember?
Every Tuesday, linggo-linggo, may Talk to the Nation si Pangulong Duterte. Anong ginagawa niya? Uupo siya, kasama yung mga cabinet secretary, may COVID, o anong balita sa ganito, anong balita sa ganyan, anong balita sa ganyan. Naka-live yun, nakikita at naririnig ng tao. Nakikita nila, nagtatrabaho. Yung mga yung mga taga-gobyerno, hindi katulad ngayon. Ngayon hindi. Putsang ina, hinanap mo si BBM. Asan si BBM? Wala, hindi mo makita. Putsa nagba-vlog. Ang bina-vlog tungkol dun sa vlog niya. Putang ina niyan. Saan ka makakita ng ganyang klaseng mga tarantadong mga taga-gobyerno? O eto, tingnan nyo nangyayari sa bayang Pilipinas this past few days. Re-reactionan natin itong mga to. Pasok! Matinding pinsala ang naging epekto ng walang humpay na buhos ng ulan sa La Trinidad, Benguet, bunsod ng Habagat. Sa kabila niyan, may ilang tourist attraction na nagpatuloy naman ng operasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Ay, malakas na ragasan ng kulay putik na tubig ang Nakita nyo? Anong kulay ng putik ay ng tubig? Putik. Putik, saan galing yan? Sa mukha ni Tore? Hindi. Galing yan sa bundok. O bakit putik yung rumaragasa? Kasi nga, wala nang puno sa bundok. Akala nyo, ninanakaw nila yung pera lang? Pucha, ang dami ngayon mga illegal logger. Ang dami ngayon mga illegal miner. Sinong kumikita dyan? Yung mga LGU, mayor, congressman, gobernador, putang ina. Sabi ko nga sa inyo, itong Pilipinas na ito, mga bossing, uubusin nila talaga lahat ng katas dito. Lahat ng pwede nilang pagkakitaan dito. Kung pwede lang, ibebenta kayo ng mga yan eh. Yung mga botante, halimbawa dito sa Benguet, yung mga botante dyan, kung pwede lang, ibebenta kayo sa ibang probinsya, gagawin ng mga hayop na yan. Ganyan kalalim ang korupsyon dito sa Pilipinas, mga bossing. Putsang kailangan talaga natin dito revolutionary government. Kailangan talaga natin dito buwagin lahat. Lahat ng ahensya ng gobyerno, buwagin lahat. Putang ina niyan. Walang pag-asa. Sabi ko sa'yo, nakafocus tayo sa Congress, nakafocus tayo sa Senate, nakafocus tayo sa Malacanang. Putang ina yung mga magnanakaw sa baba. Sa LGU, mayor, kapitan, kagawad. Putang yan. Sabi ko sa inyo, yung natin, yung corruption dito sa Pilipinas, hanggang core. Ibig sabihin, hanggang sa kaduluduluhan. Meron dapat yung pagnanakaw nasa labas lang, superficial lang. Hindi, nasa loob, nasa dugo, nasa cell, nasa DNA. Ganun kalalim ang korupsyon sa atin. Pagka ganun, anong ginagawa? Kapag yung na-frostbite na daliri, anong ginagawa? Pinuputol yun para hindi madamay yung buong kamay. Dapat ganyan ang gawin, putulin yung mga yung korupsyon sa Pilipinas. Paano mo puputulin? Putsang inang yan, buo. Mula ulo hanggang paa, buo. Alam nyo mga bossing, dapat ang isang bansa, gumagana yan na parang katawan ng tao. Gumagana yan na parang katawan ng tao. O, paano ko nasabi? O, di ba ang katawan ng tao may kamay, may paa, may mata, may ilong, may bibig, may tenga. May utak, di ba? O, kaya ngayon ikaw, gumagana ka ng maayos. Nabubuhay ka sa araw-araw, pupunta ka sa lugar na gusto mong puntahan. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kasi nasa tamang lugar yung mga parte ng katawan mo. Yung kamay mo, wala sa paa. Yung paa mo, wala sa kamay. Yung mata mo, wala sa tenga. Yung mata mo, nasa tamang lugar. Yung tenga mo, nasa tamang lugar. Yung ilong mo, yung kamay mo. So, ang maganda rito sa katawan natin, yung kamay mo, walang conflict. Kasi yung kamay mo, yung ginagawa ng kamay mo, may siya lang yung kayang gumawa nun. Wala siyang kompetensya. Yung paa mo, yung trabaho ng paa mo, ginagawa lang niya, wala siyang kompetensya. Yung trabaho ng mata mo, ginagawa lang niya, wala siyang kompetensya. Kung ang bansa natin, parang katawan ng tao, na bawat senses gumagana according doon sa kanyang trabaho. Trabaho lang siya ng trabaho. Maganda ang tatakbuhin ng bansa natin. Pero kung putang ina, meron kang isang katawan na merong 10 kamay. Wala kang paa. Puti, saan ka dadalhin yan? Wala. Hindi ka dadalhin yan saan? Puro kamay. Puro magnanakaw yan. Ganun ang natin. Ganun ang dapat ang gobyerno natin. Ang gobyerno natin dapat isang sistema na hindi nagko-conflict sa isa't isa. Puta. Magnanakaw ang palasyo, magnanakaw ang Senado, magnanakaw ang Congress, magnanakaw ang LGU, magnanakaw ang mga congressman. Putang ina, pati sa mga private company, politika dito. Politika dyan, bulok ang sistema natin. Yan yung problema, kaya hindi tayo nakakarating sa paroroonan natin. Kaya hindi tayo nakakalayo dahil putang ina yan. Yung bansa natin, yung mga tao na inilagay ng gobyerno sa mga ahensya ng gobyerno, hindi para doon. Naglagay ka ng DPWH secretary.
na si Vince Dizon na tanga, hindi naman engineer. Paano siya gagawa ng mga infrastructure? Wala siyang alam sa construction. Di ba? Bobo lang. Ganon klase yung gobyerno natin. Naglalagay sila ng mga tao sa ahensya ng gobyerno na incompetent, na hindi nila alam yung mga trabaho nila. Kaya, nga tayo. Parang sa kamay natin. Itong kamay mo, putulin mo, lagyan mo ng paa. Magfa-function pa ba yan kahit nandiyan siya sa posisyon ng kamay mo? Hindi. Kasi paa yan eh. Ito bang mata mo? Tanggalin mo. Ilagay mo sa butas ng ilong mo. Gagana pa ba yung mata na yan? Hindi. Kasi wala siya sa tama niyang posisyon. Putang ina nyo, mga bobo kayo talaga eh. Buti na lang naisip ko yan eh. Galing no? Sino nakaisip niyan? Wala. Ako lang. Agos sa Barangay Pico, La Trinidad, Benguet. Ang ilang trabahador dito, minomonitor ang drainage project sa lugar na nasa 40% pa lamang tapos. Kaya hindi pa rin ito kinakaya ang malaking volume ng tubig bunsod ng walang tigil na ulang dulot ng habagat. Marami rin nagbagsakang puno at mga sanga nito sa parehong bayan na humambalang sa daan. Nagtulong-tulong naman ang mga tauhan ng La Trinidad Police para alisin ang mga ito. Habang sunod-sunod pa rin ang naitatalang landslide at soil erosion sa La Trinidad, dulot pa rin ng pag-ulan, mano-mano ng inaalis ng mga otoridad na nagkalat at tipak ng mga bato sa daan. Katulad yan, umuulan, landslide. Bakit pa sa ibang bansa? Umuulan din man. Pero bakit hindi nagla-landslide? Alam nyo kung bakit? Kasi in-anticipate na nila yun eh. Ngayon lang ba umulan sa Pilipinas? Ngayon lang ba nagka-landslide sa Pilipinas? Kada umuulan dito, laging may landslide dito eh. So bakit hindi tayo gumawa ng mga proyekto na ever, kahit isang beses hindi na to magla-landslide? Magla-landslide na lang to kapag talagang sobrang dilubyo na yung nangyari sa atin. Pero dahil magaling ako na engineer, lalagyan ko to ng harang na putyang ina, kahit sobra-sobrang tubig ang tumapon, hindi masisira itong struktura na ito. Hindi nila magawa yun. Bakit? Kasi nga, installment. Rock netting muna tayo. Rock netting, ganyan. Tapos, taon-taon, may budget tayo para sa rock netting sa parehas na bangin. Dapat pag binadgetan mo yung bangin na yan, matigas na yung ilalagay mo dyan para doon ka na sa susunod na bangin. Putang ina niyan. Saan ka makakita ng taon-taon itong bangin na to may pondo na inilalaan sa kanya? Gago, ano yan? Anak mo yan? Anak niyo yung mga bangin na yan? Ha? Anak mo yan, yung bangin na yan? Mga walang hiya kayo? Tanginan yan. Nadong lokal na pamahalaan, saturated na ang kanilang mga bundok dahil sa mahigit isa. Saturated na yung kanilang mga bundok. Bakit? Walang puno. Bakit nawala yung puno? Hindi naman kusang maglalakad yung puno pababa ng bundok. Malaki na ako, alis na ako sa bundok. Hindi naman ganun yun. Pinuputol yung mga puno dyan. Ba't yung pinababayaan na maputol yung mga puno dyan? Tangina kasi. Paano si Mayor? Si Mayor, inapprove yung permit ng logging. Si Governor, inapprove yung logging ng kampanya ng anak niya. Kaya ganyan nangyayari sa Pilipinas. Putangin na, sa tingin ba ninyo 10 years of this or 20 years of this, meron pa tayong maayos na Pilipinas? Sabi ko sa inyo, baka magugulat kayo. Putyang ina niyan, baka mas mahirap na tayo sa Bangladesh. Alam niyo ba yung Bangladesh, swamp yan? Yan. Kita nyo ngayon yung Bangladesh, may mga bullet train na. Tapos tayo dito, anong pinag-uusapan natin? 1960s, pinag-uusapan na natin yung baha sa Pilipinas. Landslide, mudslide, 1960s. Ilang taon na ngayon nang lumipas after 70 years. Ito pa rin tayo. Nandoon pa rin tayo sa baha, landslide, corruption. Ang inang yan. Dapat nga pinag-uusapan natin ngayon, ang taas ng building no ginawa ni ganito, no? Umabot sa langit. Pag nandoon ka sa top floor, nakakausap mo na si San Pedro. Sobrang galing. Ay, ang lupit nung sumakay ako nung train nung nakaraan. Muntik mapunit yung mukha ko, binuksan ko yung bintana sa sobrang bilis. Imbis na gano'n na yung pinag-uusapan natin, nadulas ako dyan sa may makinis na kalsada dyan sa Ayala. Sobrang ganda kasi nung kalsada, ang linis-linis eh. Nasilaw ako, sumakit yung mata ko. Imbis na gano'n na yung pinag-uusapan natin, pinag-uusapan natin ngayon, same old, baha, bagyo, landslide, mudslide, tangina niyan, magnanakaw si ganito, magnanakaw si ganyan. Kasi nga, dito sa Pilipinas, merong kompetisyon kung sinong pinakamagaling magnakaw sa buong mundo. Yun ang kanilang focus. Sino kaya ang pinakamagaling magnakaw sa atin? Putyang ina, magnanakaw yun nasa District 1, kailangan yung District 2, wag tayong magpatalo. Kung nagnakaw siya, doblehin natin. Putya, ganun eh. Maganda yung kotse niya, tapatan natin yan, taasan natin yan. Ganun ang ginagawa ng mga politiko dito sa atin eh.
Tapos tatanga-tanga yung presidente, maglalagay ng mga tao sa mga ahensya ng gobyerno, walang alam dun sa mga trabaho nila. Paano tayo gagana niyan? Ang linggo ng walang patid na pag-ulan. Pang isang linggo na nating umuulan and we are receiving about an average of 200 mm na ulan araw-araw. At nakita nga po natin na talagang ang dami pong mga soil erosion, landslide, ninaytalad. It's equivalent to normal rain in a rainy season. Isang buwan na ulan. Sabi ng La Trinidad LGU, hindi nawawala ang panganib ng landslide sa kanilang probinsya dahil nakatirik sila sa mismong bundok. Wala nga problema. Sabi ko nga sa inyo, marami din namang mga community sa buong mundo na nasa bundok. Hindi lang po kayo. Pero bakit sa kanila wala namang ganitong problema? O kasi nga ina-address nila yung problema. Kayo kasi hindi nyo ina-address yung problema. Gagawa kayo ng band-aid solution for the sake na meron kayong project at may makikitain kayo sa proyekto na yun. Yung problema, pansamantala man lang yung istruktura na nilalagay nyo doon sa mga slopes. O di talagang guguho yan. O di taon-taon problema nyo yan. Pero kung gusto nyo talagang solusyonan yan, construction marvel ang gagawin nyo dyan. Putsang inang yan, tatakpan nyo ng semento yung buong bundok na yan para hindi na gumuho yan lupa na yan, plain and simple. Ano lang yun, boss? Hindi nyo ina-address Hindi natin ina-address ng maigi. Talagang taon-taon yan ang problema natin. Kaya iba yung pag-iingat na lang talaga ang kanilang pinapaalam. O yan, sa Hong Kong, hindi ba umuulan sa Hong Kong? Ang lalakas din ang ulan dyan. Pero ang Hong Kong, putya, sabi ko sa inyo, lahat ng lupa, kaya yung lupa nasa ibabaw ng bundok, may bahay dun. May tulay, may bahay, putya yan. Samantalang dito sa atin, ganito, bulubundukin din ng Hong Kong, baybayin din ng Hong Kong. Pero bakit sa kanila, maayos? Sa kanila, walang mga ganito masyado. May mga nadadamage din sa kanila. Pero, mabilis nilang naayos. Dito sa atin, taon-taon nadadamage yan Yung parehas na lupang gumuho, putya yan. Lilinisin lang. Tapos, pababayaan na lang na gano'n. Pag umulan, guguho ulit. Lilinisin lang ulit. Hanggang sa maubos yung parte ng bundok na yun at marami mamatay dahil dyan sa guho na yan. Hindi pa rin nila yan susolusyonan. Yun dito sa Pilipinas. Lalo sa mga residente. Si Tatay Akas nga na naninirahan sa kahabaan ng Cannon Road, aminadong sanay na sa ganitong lagay ng panahon. Pero hindi raw sila nagpapakakampante sa maaaring panganib. Tingin ka lang dyan kung medyo delikado na. Kasi pag ganoon man hindi naman biglayan na kahit walang sabi ng mga barangay na evacuate. Kung naramdaman mo na may abiso ng bato dyan na nagulong ay malista na. Nananatili pa rin sarado ang Cannon Road dahil sa patuloy na landslide. Ayan katulad yan. Nagtayo ka ng istruktura doon, yung dadaanan ng gano'n. Putsang ina, ba't hindi mo pa binuo? Ba't hindi mo pa binuo? O kaya, bakit hindi mo pa inano dito? Tapos, kita nyo yung mga ginagawa nila. Gagawa lang sila ng dingding na mababa na bato para magmukhang, may proyekto Pero, putsa, yung ibabaw nun, lupa pa din. Mas malaki yung parte na lupa kaysa dun sa bato na ginawa nila. Didudurugin ng lupa yung bato na yun, lalo na pagka ganyang kalakas ang ulan. Tanginan yan. Klase yan. Kasama rin gumuho rito ang ilang tipak ng bato malapit sa tunnel. Habang ang Baguio Bawang Road o Nagilian Road ay pansamantala ring hindi madaanan kagabi dulot ng landslide. Pero agad itong ikinlear ng mga tauhan ng DPWH kaya makalipas lamang ang ilang oras ay nabuksan muli ito sa mga motorista. Passable naman sa Marcos Highway pero iba yung pag-iingat ng kailangan. Ito sa Baguio yan. Sa Baguio yan. Hoy, Magalong, putang ina mo, gusto mo maging presidente, yung Baguio di mo maayos. Ayusin mo. Ito pa yung isang baha dyan sa Cavite, putya yan. Sabi ko nga sa inyo, yung baha lagpas tao. Grabe. Tingnan nyo tong balita na ito. Sa ilang barangay sa Kawit, Cavite, dulot na magdamag na ulan. Buwis buhay naman ang pag-rescue sa ilang residenteng natrap sa kanilang mga bahay. At live mula sa Kawit, Cavite, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, ano ng sitwasyon dyan? Andre, Nikki, mayat-mayang malalakas na buhos ng ulan at pabugso-bugsong hangin dulot ng perwisyo ng baha. Kita nyo? Tingnan nyo, sinong mga nagtutulong-tulong? Sinagip itong batang ito ng mga standby. Yung yung tubig na yan, lagpas tao daw yan. Imagine mo kung itong bata na to nalaglag dyan, di patay yan. Putang ina yan. Imbis sana yung mamatay dyan, yung mga magnanakaw ng mga taga-gobyerno. Ganyan ang pahirap sa bayan. May nakita kayo na taga-gobyerno nandiyan dyan ngayon habang naghihirap itong mga kababayan natin? Wala. Eto,
Tanungin ko kayo, anong sabi ni Gibo Teodoro? Putang ina mo, Gibo, ang ingay-ingay mo sa China. Ang ingay-ingay mo sa issue ng China, walang hiya ka, wala kang naitulong sa bayan mo. Yung EDCA sites, ilan yan? Siyam na EDCA sites yan. Ang sabi nila, kaya daw may mga EDCA sites tayo para tumulong sa oras ng kagipitan. Relief operations, yun yung mga sinasabi nila na maitutulong sa atin ito. Puta, may nakita kayong kano? May nakita kayong kano na naka-uniforme ng militar na nandito ngayon nakalubog sa baha para tulungan yung mga kababayan natin habang siyam na EDCA sites yung ibinigay natin sa mga gagong yan? Wala. O, natatandaan nyo, di ba yun ang sabi nila, yun ang sabi ni Gibo, na yung EDCA sites daw na yan, importante kasi daw, ang maitutulong daw sa atin yan ay... Ang maitutulong daw sa atin yan, pag may dilubyo, may mga relief operations, makakatulong. Wala, saan ka makakita? Magpadala kayo ng picture, video, na may tumulong sa ating Amerikano. Habang binabayo tayo nitong mga bahana ito, magpakita kayo, wala. Bakit? Kasi niloloko tayo ng gobyerno eh. Niloloko tayo ni Bongbong, niloloko tayo ni Teodoro. Yang mga sundalo na yan, kaya yan nandiyadyaan, binigay natin yung mga ektaryang mga lupa na yan para gawin tayong base militar, imbaka ng bala, hindi para protektahan ng Pilipinas, kundi para protektahan yung Taiwan. Tangina nyo, gusto nyo palang protektahan yung Taiwan, bakit hindi kayo doon nagtayo ng mga base militar nyo? Bakit dito? Kundi ba gagong mga taga-gobyerno natin? Imaginein mo yan, hindi natin away. Nakikisali tayo, namigay pa tayo ng mga lupa dyan sa mga Amerikano na yan para gawin tayong tambayan. Oh, tama o mali? Hindi ba tama? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hinahanap nyo ba yan? Natatandaan nyo pa yan? Pinaalala ko lang. Pero oo nga no, yung EDCA sites nga, sabi nila tutulong daw. Oo, ngayon, ilang araw na tayong binaba, mula Miyerkules hanggang ngayon, Lunes. May nakita na kayo? Yung si Bongbong nga, hindi nyo makita, kano pa. Si Bongbong nga, hindi natin napagkikita kung nasaan yung mga Amerikano pa. Pero sana man lang, sinisingil ito ng mga aktivista, anak bayan, mga ganyan, di ba? Yung mga may ingay sa impeachment ni BP Sara, di ba, Letsky dyan sa Amerika, watching from Texas, konting tulong. So, sobrang laking tulong yan, mapupunta ka sa langit. Di ba nanonood dito na mga taga Batangas, mga taga Tanawan, tanaw lang ng tanaw, bahala kayo, di kayo mapupunta sa langit. Di ba? O, yan yung sinasabi ko, bakit hindi sila sinisingil neto ng mga nandiyan dyan sa impeachment ngayon. Sinisingil si Inday sa 70 million. 70 million ah. Sinisingil natin si Inday Sara, gumagastos tayo 25 million buwan, araw-araw. Tapos 70 million lang yung hindi pa accountable, hindi pa naman pala final yung report nitong hayop na COA na ito. Tapos parang para sa mga congressman, ninakaw na ng opisina ni Inday Sara yung pera. Samantalang itong mga ninakaw sa atin, PDIC, PhilHealth, yung ninakaw sa atin sa PhilHealth, yung ninakaw sa atin sa sa Maharlika Investment Fund, yung mga ginto na ibinenta natin, ba't di nila hinahanap? Putang ina, paano? Alam niyo si Bongbong Marcos, minaster niya ang corruption sa Pilipinas. Minaster ni Bongbong, papaano? Yung tatay niya nagnakaw, sinarili nila. Noong nagnakaw yung kanilang tatay, noong panahon, sinarili nila, nilagay nila sa Switzerland, nilagay nila sa Amerika, yung pera sinarili nila. Kaya nagreklamo mga NPA, nagreklamo mga makakaliwa, nagreklamo yung mga pulis, nagreklamo yung mga sundalo, nagreklamo mainstream media. Kasi sinarili ni Bongbong, ay ni Marcos Sr. yung pera. Ang talino ni Bongbong, sabi niya, pag nanalo ako, i-redeem ko yung pangalan ng tatay ko. Akala ko, i-redeem niya yung mga ginawa ng tatay niyang pagnanakaw, hindi siya magnanakaw, gagalingan niya. Yung pala, mas nakuha pala niya, ito mali ng tatay ko, kaya pala niya kinakausap yung tatay niya. Pa, presidente na ako, anong gagawin ko? Sabi ng tatay niya, galingan mo. Dati, masyado akong sugapa. Ngayon, lahat ng nanakawin mo anak, i-share mo. I-share mo sa pulis, sa sundalo, mainstream media, NPA, mga makabayan black, congressman, senator. I-share mo sa kanila. Di baling medyo maliit yung maliit yung take home mo, basta ang importante, kakampi mo sila, kasama mo sila sa impyerno. Kasi anak, nung namatay ako, sa impyerno ako napunta. Pinahihirapan ako mayat maya. Yung nanay mo ayaw pa mamatay, ayaw pa ako samahan dito. O kaya hirap na hirap ako ngayon. At least, Bongbong, ikaw, pag namatay ka, dinamay mo lahat na itong mga to sa pagnanakaw. Pag namatay kayo lahat, marami tayo dito. Hindi tayo mababagot. Araw-araw magkukwentuhan tayo dito sa impyerno. Ganon. O, kaya ganon ang ginawa ni Bongbong. Lahat ng mga ninakaw nila,
Sinare nila, bayad sa vlogger, bayad kay ganito, bayad kay ganyan, bayad sa ganyan, doon sa mukhang puppet na broadcaster, bayad sa mga sa mga manyakis na mga dating lingkod maglilingkod daw sa bayan na ngayong mga senador na mga kumakain na ng ebak. Gano'n sinentralize niya, tama? Sinentralize niya. Oo, kumbaga sa bahay, pag centralize yung aircon, buong bahay malamig, pati kusina at saka CR. Pucha, nung panahon ng tatay niya, nakafocus lang, lahat ng pera kunin natin, dalhin natin Switzerland, atin lang yan. Sobra suga pa natin. Kaya nagkaroon ng people power. Nagkaya nagalit mga tao, napatalsik siya. Ngayon, yun yung nakita ni Bongbong Marcos ngayon na hindi ginawa ng tatay niya. Sabi niya pa, masyado kang suga pa kasi. Masyado kang madamot. Tingnan mo yung pera mo, di mo naman nandala sa impyerno, di ba? Ang masaklap na yung pera mo naka-freeze pa, nandoon sa Switzerland, nandoon sa New York, di natin makuha. O sana pa, hindi ka sana napatalsik sa Pilipinas. Kung yung mga binangko mong pera na yan, binayad mo dito sa mga nag-rally sa'yo. O di kakampi mo sana sila. O namatay na kayo lahat, di sana marami kayo dyan. Kaya babaguhin ko ang ginawa ng tatay ko. Yung ninakaw ko, isi-share ko. Para sa si Robin Hood. Kaya lang, ang problema, si Robin Hood nag-share sa mahihirap. Puta siya, hindi. Nag-share lang siya sa mga sa mga nagre-reklamo. O nagre-reklamo ka, bayaran kita. Ikaw nagre-reklamo ka, bayaran kita, magkakakampi tayo lahat. O hindi ka na pwede magreklamo, bayad ka na. Tangina, pag namatay tayo lahat ng pera na yan may iwan. Sama-sama tayo sa impyerno, papasuin tayo doon gabi-gabi. Ganon yung ginawa nila. Kaya ganyan na nangyari sa bayang Pilipinas. Lahat magkakakampi. Nagtataka kayo, Boss Dada, bakit ganun? Rally ng rally yung mga anti-corruption, pero bakit hindi tayo nagtatagumpay? Paano ka magtatagumpay? Kaya nga ang mga rally natin puro peaceful at saka halos karamihan prayer rally at saka paglalabas lang ng samahan ng loob. Hindi naman talaga natin gustong patalsikin yan. Hindi mo mapapatalsik yan. Paano mo mapapatalsik yan sa dami ng pera na ninakaw niyan? Lahat binayaran yan. Kaya lahat kakampi niya. Kampi nila si Risa, kampi nila si Ascendenia, sila Dilima. Yung dati, kalaban ng gobyerno ang mga komunista, mga utak. Ngayon hindi magkakampi. Bakit? Kasi share sila. One for you, one for me. Ganun sila, share. O kaya ayan, nagtatanggulan sila sa isa't isa. Ayaw nila si Inday Sara. Bakit? Kasi pag umupo na si Inday Sara, yung mga share nila, hahabulin ni Inday Sara yun. Yun. O kaya tinan mo, pati Comelec. O maganda ba ang alam ninyo, ang pinakadelikado talaga sa lahat ng ito, etong eleksyon. Baka talaga, palagay ko talaga pagdating ng eleksyon, mahihirapan tayo. Kahit na sobrang lakas ni Inday Sara, hindi ma-impeach si Inday Sara. Mahihirapan tayo hanggat nandiyan si Garcia. Hanggat nandiyan si Garcia sa Comelec, mahirapan tayo. Kasi putangin nang yan, kung lahat binabayaran nila, harap-harapan, binabali nila yung batas. Yung Comelec niyan, harap-harapan mandadaya yan. Maniwala kayo. Yan ang problema natin pag natalo tayo dyan sa Comelec, sa eleksyon, kung magkakaroon ng eleksyon, kung matatalo tayo dahil tangina niyan, magnanakaw din yun nandiyan sa Comelec, doon tayo yari. Let's just cross the bridge when we get there. Hindi talaga tayo yung mga lahat ng mga people power ngayon na ina-expect ninyo. Kaya nga ako nagpupunta kaya kayo dapat magpunta kahit umuwi kayo. At least man lang may pakita natin yung ating yung ating pakikiisa. Pero yung, hindi na ako pupunta diyan kasi hindi naman mawawala yan si Bongbong. Mali yun, hindi naman yun ang gusto ng mga rally. Yung mga rally hindi naman gusto na mawala si Bongbong. Gusto ng mga rally magising si Bongbong. Baka sakali, etong 2 taon ayusin niya yung trabaho niya. Di ba? Javid Porong. Alas 7 kagabi, buwis buhay na itinawid ng 2 lalaking ito ang isang bata mula sa rumaragasang baha. Taga-EDCA site yan. Taga-EDCA site yung dalawa na yan. Bayani itong dalawa na ito. O nasan yung gobyerno? Asan si Bongbong? Asan si Claire? Tuyong-tuyo habang yung mga tao ito, nagtutulong-tulong, nagbabayanihan. Kaya nga may post ako nasabi ko, mag-ingat lahat ng mga kababayan natin. Wala tayong aasahan sa gobyerno na ito. Tayo kundi yung mga sarili natin. Huwag na kayong umasa. Kaya ito, kanya-kanya na tayo ng kayod. Maasa ka sa gobyerno. Putya, natutulog yung presidente, nagbablog. O nagbaba sa Pilipinas, tapos ang vlog. Akala ko nga yung vlog niya tungkol sa baha sa Pilipinas. Yung pala tungkol sa zona niya. Wala naman may pake. Gago, di ba? Sa Barangay Aroma, Marula sa Kawit, Cavite. Nakasabit sila sa grills habang tinutulungang lumikas ang pamilyang natrap dito. Isa-isa nilang ni-rescue ang 5 bata, pati na ang kanilang mga magulang. Sa lakas ng ragasan ng baha, nagmistulang ilog ang eskinitang yan. Kwento ng isa sa mga Saan galing yung baha na yan? Di ba? Di kayo nagtataka saan galing yung baha na yan. Galing yung baha na yan sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kasi dati naman may proyekto. Ang problema, yung proyekto
Noon, overpriced lang. Nagagawa yung infrastruktura, pero kumita sila. Ngayon, hindi. Overpriced na, ninakaw pa pati yung mismong budget doon sa infrastruktura. O, limbawa may gagawin na tulay. Yung tulay na yun, 1 billion lang. Gagawin nilang 4 na billion yun. O, tas nanakawin nila yung 3 billion paghahati-hatian nila. Ngayon, iba. 1 billion yung tulay, 3 billion yung overpriced, so total of 4 billion yung pera. Ang paghahati-hatian nila yung 4 billion. 4 billion. So, ibig sabihin, pag pinaghati-hatian mo yung 4 billion, wala na yung tulay. Babudgetan na lang natin ulit next year. Budgetan natin ulit next year yung tulay. Tapos nanakawin natin ulit. Tapos budgetan natin ulit, tapos nakawin natin ulit. Ganun ang ginagawa nila eh. Okay, sabi ko nga sa inyo, mali, pero okay na. Naninanakaw nyo yung pera ng taong bayan, pero yung proyekto gawa. Ang problema, pati yung pera sa in-overprice nyo na, putya, pati yung mismong pera para sa proyekto, ninanakaw nyo pa eh. Tangina, ang tindi nyo, wala kayong kabusugan. Hindi kayo nahihiya kay Lupin III. Buti pa si Lupin, kahit papaano nagtitira kayo, hindi eh. Inubos nyo talaga eh. Laki sa video na si Daniel, sa kabila ng mabilis na pagtaas ng baha, hindi na siya nagdalawang isip at tumulong sa mga rescuer sa pagsalba ng mga natrap nilang kapitbahay. Nagre-rescue po kami noon, biglang may naririnig po kami isang pamilya na Kuya Daniel Aliscad, salamat sa iyo, palakpakan. Palakpakan natin si Daniel Aliscad. At saka si Joyce8975, palakpakan natin, mahusay ka, mapupunta ka sa langit. Kahit di ka nagpakulay dito, Daniel Aliscad, sa langit ka mapupunta dahil matindi yung tulong na ginawa mo. Sa bayang Pilipinas, mabuhay ka, mas mabuti pa ikaw may silbi, si Bongbong wala. Nangingi rin po na nare-rescue na rin po. Laking pasalamat naman ni Evelyn Aday sa mga tumulong sa kanyang pamilya. Hinihika pa raw siya ng mga oras na yun at aminadong mahihirapan silang mag-asawa na tumawid sa baha kasama ang 5 anak at 1 apo. Kasi yun doon po sa dinadaanan po talaga, ang grabe po talaga yung agos. Pag dumaan ka doon, tatangayin ka po talaga. Kaya, Grabe yung agos, mantakin mo sa iskinita, may maagos na. Ay, salamat sa salamat sa pa-Gcash ni sa pa-Gcash ni, ano ba number to? Oo, si 0947-990-7911. At saka si si Palawan Pay, yung sa atin, nagpapalawan Pay. Salamat sa iyo kung nasan ka man. At saka si 096922378666. Mabuhay ka. Mabuhay ka hanggang gusto mo. At saka si si 852-599-3439 na God bless you. Shelly Nishi dyan sa Japan. Mabuhay ka, domo arigato. hirap pong lumabas. Ayon sa mga residente ng Sitio Aroma, hindi nila akalain na tataas hanggang dibdib itong taas ng tubig. Sa tagal daw nilang naninirahan dito, ito raw ang unang beses, kaya palaisipan sa kanila ang dahilan ng baha. Oh, di ba? Sa tagal nila, 30 years sa 30 years nila, ngayon lang daw nagkabaha. Alam niyo kung bakit? Si Bongbong presidente. Si Bongbong ang presidente, Paano talagang yan? Si Bongbong ang presidente talaga magbabaha. Ngayon lang din naman tayo nagkaroon ng ganito kagago ng presidente sa buong buhay natin. Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito ka-incompetent na gobyerno sa buong buhay natin. Maraming dumaan na administrasyon, pero ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito kakakapalang mukha ng mga congressman, kakakapalang mukha ng mga senador, kakakapalang mukha ng mga mayor, lalong na kakakapal na mukha ng mag-asawa dyan sa Malacanang. Ngayon lang tayo nagkaroon yan, mga bossing. Kaya after 30 years, ngayon lang nagkaroon ng ganitong baha dito. Magtataka kung bakit. Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito katinding pagnanakaw sa pera ng bayan. Kaya ganyan na nangyayari sa buong Pilipinas. I'm not talking about just this place. I'm talking about lahat ng mga binabaha ngayon. The reason why lahat binaha. Dati, pag bumaha sa isang lugar lang, natatandaan niyo, baha sa Pampanga. Baha sa Maynila. O ngayon, pag bumaha ngayon, nalilito na yun. Saan ba may baha? Puta, lahat baha. Baha sa Maynila, baha sa Quezon City, baha sa Pasig, baha sa Taguig, baha sa Parañaque, baha sa Las Piñas. Putsang ina, lahat ngayon binabaha. Dati, portion lang yung baha. Ngayon, lahat binabaha. Bakit? Kasi ang corruption ngayon, wala na lang, hindi na nakafocus sa isang distrito, sa isang lugar, sa isang syudad, sa isang lokal, naka widespread yung corruption, mga bossing. Kung ano yung ginawa nung corrupt sa Maynila, ganun din yung ginawa nung corrupt sa Quezon City, yung corrupt sa Taguig, corrupt sa Makati, hanggang probinsya. Corrupt sa Tawi-Tawi, corrupt sa sa Marawi, lahat buo nangurap. Kaya ngayon pag umulan, bam, gulat ka. Dati naman nakafocus lang yung natin, yung resources natin sa isang lugar lang, nagre-rescue. Ngayon, litong-lito na sila. Pucha, baha dito ba? Kaliwat kanan, baha. Sino unahin natin? Yan. Ngayon lang nangyari yan.
Kasi noon, ang kurap noon, ilan-ilan lang. Ngayon, putya, lahat. Lahat. Sabi nga, sky's the limit. Putya, magiging presidente si Inday. Hihinto na naman tayo, kaya sagarin na natin ngayon. Sagarin na natin ngayon. Isama na natin, pati yung pambayad natin sa mga huwes pagka dinimanda na tayo. Pambayad sa mga abogado, lahat. Ganun ang nangyari sa bayang Pilipinas, mga bossing. Malungkot na katotohanan. Ayon sa MDRRMO ng Kawit, 18 barangay ang binaha dulot ng matinding ulan. Kabilang dyan ang mga barangay Gahak at Marulas na pinaka-naapektuhan dahil sa lampas tao ang taas ng baha. Ang ilang rescuer kahapon, gumamit na ng Oh, lubid. nasan ngayon si Torre? Nasan si Torre? Boys with Love vlog, mabuhay ka. God bless you. Nasan si Torre ngayon? O sabi ni Torre, di ba, nung nasa Davao, lahat sila nagsasalita eh. Nagsalita yung mainstream media, nagsasalita yung mga vlogger, nagsasalita yung mga yung mga congressman, lahat nagsasalita. Si Torre, nagsasalita tungkol sa baha sa Davao. Alam niyo ba sa Davao ngayon, nagpa-party-party na sila. Isang buwan, Kadayawan Festival. Wala silang kaproblema doon. O dito sa Metro Manila, nasaan ang mga gago? Bakit wala nagpo-post? Bakit walang post? Mahabang post. Open letter. Ba't walang open letter si General Torre sa mga bahay, sa mga lugar nito? Kasi wala siyang bahay dyan, ganon. Pagka may bahay ka, kapag apektado yung bahay mo, maingay ka. Pero kapag ibang tao, bahay ng ibang tao yung apektado, wala kang imik. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. O nasan sila ngayon? Nasan yung mga maiingay? O nasan si Claire Castro? Baha sa Davao, ang ingay-ingay. O bakit ngayon? Bakit baha dito sa Cavite? Baha sa Las Piñas, sa lahat ng syudad. Baha. Putsang ina, ba't wala silang ingay? O yung mga kapitbahay yung Dilawan na galit sa mga Duterte. O kita mo ngayon, sinong hinahanap nila? Si Inday Sara, pasyal ng pasyal, bumaba na sa buong Pilipinas, gago. Di naman presidente si Inday Sara. Hanapin niyo muna si Bongbong. Si Bongbong nga mula Miyerkules eh. Lunes lang sumipot. Miyerkules, Huwebes, napagod siya sa zona. Napagod siya sa zona, 2 linggo siya nagpahinga. Saan ka naman? Di ka nahiya? Hanapin niyo muna yung presidente natin. Hanapin niyo muna yung EDCA site. Nasaan na yung mga kano na tutulong sa atin? Hanapin niyo muna yan bago si Inday. Di man trabaho ni Inday yan eh. Tsaka yung Office of the Vice President, tuloy-tuloy yung pagtulong ng mga yan. Kahit wala si Inday, gumagana yung opisina ng Vice President. Bangka at mga floater, maisalba lang ang mga residente. Sa datos ng Kawit MDRRMO, higit 300 pamilya ang kinilangang ilikas dahil sa baha. Pansamantala silang nanunuluyan sa 18 evacuation center. Meron pa tayo siguro mga Yan ang nangyayari ngayon. Baha, matindi ang baha, hindi ba? Nasaan ang presidente natin? Nasaan? Hanapin natin. Baka sakali. Kasi na daw siya eh. Lumitaw na daw siya ngayong araw. Pero nitong mga nakaraang araw, wala pa siya. Anong masasabi? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakatutok daw. Patuloy na nakatutok si President Marcos Jr. Saan? Saan ka nakatutok, boss? Baka nakatuter, hindi nakatutok, ha? Linawin natin, ha? Araw-araw na nakatutok ang Pangulo, baka nakatuter yan, ha? Ayusin yung report. Baka nakatuter. Alam nyo ba yung tuter? I-research nyo na lang. Hindi, mali yata ang ko eh. Mali yata ang dinig ko, nakatuter yata. Nakatutok. Nakatutok na gano'n. Anong ginagawa niya? Pag tumututok siya, tinititigan lang niya, gano'n. Blank stare, ganyan. Anong magagawa niya kung nakatutok siya? Dapat ang balita, araw-araw na nakikipag-coordinate si Pangulong Marcos sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno at humihingi ng mga update. At ngayon, currently, ang ating Pangulo ay nandiyan sa Marikina at hinahanap yung tarantadong congressman dyan na si Kimbo. Ganon. Nakatutok. Anong ginagawa niya habang nakatutok? Nagkakamot ng singit? Minamasahe yung betlog niya o kaya kumakamot sa ulo kaya nangungulangot tapos kinakain niya? Kasi pag nakatutok, nakaano ka lang yan, nakatingin ka lang, ganun, nakatutok, ganyan. Nakanganga ka. Anong ginagawa nung pagtutok mo? Wala, nakanganga ka lang. Tangin na yan. Paano kahit paano maiibsan yung kalungkutan ng mga kababayan nating apektado ng mga baha. Mantaka mo, inutang man lang nila yung inutang lang nila yung mga kagamitan nila tapos tapos nabaha. Kasi ikaw nakatutok ka lang.
O, anong gusto mo? Ikaw, halimbawa, naglilimas ka. O, ibalik natin ulit sa example natin, malulupit na mga analogy natin. Naglilimas ka po, tangin na yan. Halos mabali yung likod mo, kakabuhat ng rep. Hindi pa bayad to. Putsangin na, may 6 months pa to. Inaahon mong ganyan. Tapos yung mga damit, yung mga diploma, yung mga transcript of record, yung mga birth certificate, nilalagay mo sa mga tuyong lugar. Tapos yung tatay mo nakatutok, nakaganyan. O, nakatutok. O, anong gagawin mo? Pag nakita mo siya, hoy, putang ina mo, galaw-galaw. Nagawa mo dyan, nakatingin ka? Magagalit ka, di ba? Anong nagawa mo? Nakatingin ka lang? Ha? Putsang ina, nakahawak ka na naman dyan sa bayag mo. Kamot ka na naman ng kamot sa singit mo. Galaw-galaw. Tumulong ka. Bisor yarn. Pag ganun mo, pagtingin mo nakatutok. Bisor yarn. Time out na. Bibisit ka, di ba? So hindi ka lang dapat nakatutok. O vlogger ka man, edi i-live mo. Mga banateros o mga loyalista, nandito tayo ngayon sa Marikina. Ito ngayon yung baha nakikita ninyo. Ay kasalukuyan, hinahunting ko yung mga putang ina magnanakaw rito. Hinahanap ko at gusto ko silang pagpaliwanagin kung ano nang ginagawa na rito. Nandito ako ngayon sa may Pasig, baha na. Oo, putya itong mga rubber boat natin dito walang hangin, malalambot. O di sana ganun. Hindi. Putya nakatutok. Tsaka kung ako rin, minsan, dati kasi binaha kami na ganyan. Binaha kami sa bahay namin. Ako, nanay ko, tatay ko. Tapos meron kaming palamunin na pinsan na nakikitira sa amin. Putya niya, maghapon kami naglilimas ng undoy. Limas. Pas, dumating yung pinsan ko. Tumayo sa pinto. Maniwala ka, binato ko ng balde. Binato ko, tapos pinalayas ko. Sabi ko, putang ina mo, lumayas ka na. Umuwi ka na sa bahay nyo. Kung wala kang mauwihan, puta, wala akong pakialam. Pinalayas ko talaga. Mantakin mo, pati nanay ko, tatay ko, naglilimas at tatanda na. Tapos yung pinsan ko, tangin na nakatayo sa pinto. Binato ko talaga ng balde. Hanggang ngayon, hindi pa kami nag-uusap ng pinsan ko na yun. Pag nakita ko ulit yung pinsan ko na yun, sasakalin ko pa rin siya. Hindi ko makakalimutan yung katarantado. Mababad trip ka. Tangin na niya, naglilimas kami, ikaw. Palamunin ka lang dito, tapos nakatingin ka. Walang hiya ka. Ganon. So si Bongbong nakatanghod lang, nakatutok. Nakatutor. Epekto ng habagat sa bansa, partikular na ang sitwasyon ng mga flood-prone areas at pagtaas ng water levels ng dams at reservoir. Ayon kay Palace Press Officer and the Secretary Claire Castro. Tinututukan daw niya yung pagtaas ng tubig sa dam at sa mga reservoir. O tapos, ano ngayon? O hala, mapupuno na, ganon. Tinututukan niya Naku, mapupuno na, konti na lang, mapupuno na. Oy, napuno na, lunod kayo ngayon, i-release ang tubig, ganon. Ang ina niyan. Abnormal. Inatasan na ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensya. Tingnan mo, si Claire Castro nagsasalita. Si Claire Castro din, wala Sa bahay din siya, baka nag-message lang siya. Oy, UNTV, paki-post nga to. He has directed concerned agencies to remain on heightened alert. Pucha, alert Closely coordinate on water releases and take the necessary preventive measures to protect communities and critical infrastructure. Pucha, napaka-generic niya na. Pagka sa mga Duterte, ang dami niyong ginagawa, ang dami niyong sinasabi. Pero pag may problema, wala kayong statement lang, ganun. Sasabihin niyo, anong gagawin ng presidente? Hindi naman titigil ulan na yan kahit na presidente. Hindi yon. Kung hindi nyo alam ang gagawin nyo sa mga ganitong panahon, puta, hindi talaga kayo marunong Hindi talaga kayo marunong mag-presidente. Yun lang yun. Tama si Inday, hindi talaga marunong mag-presidente yung presidente. Mantakin mo, imbis na sa yung presidente natin yung nagsasalita ng ganito, si Claire Castro, sino ba yan? Puta, wala naman mas may silbi pa yung gagamba dito sa bahay namin na hindi ko mahuli-huli. Ang tagal-tagal na kaysa dito sa hayop na ito. Wala naman silbi sa bayan yan tapos siya magsasalita patungkol dito sa baha na ito. Ang kailangan nila yung at least yung boses ni Bongbong na bubulol-bulol. Para at least malaman man lang nila sa oras ng kagipitan yung presidenteng pasarap sa buhay kasama man lang sana nila. Na manatili naka-heightened alert, makipag-ugnayan hinggil sa pagpapakawala ng tubig at magsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang mga komunidad at mahalagang infrastruktura. Ayon sa palasyo, patuloy na babantayan ng Pangulo ang sitwasyon at titiyaking nakahanda ang mga ahensya ng pamahalaan na agad na rumisponde sakaling lumala o magbago ang sitwasyon. Ngayong umaga, nagpatawag ng situation briefing si Pangulong Marcos sa Imagine after how many days? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. After 6 days. After 6 days tayong hinahagupit ng baha, ngayon lang nagpatawag ng situation briefing.
si Presidente. Paano ba naman ginawa mo yan Sabado? O kaya Biyernes, magwi-weekend ngayon. Gawin na natin, briefing tayo. Para over the weekend, walang pasok yung mga ito na yung mga gagawin natin. O habang walang pasok yung mga tao, sabihan natin yung mga tao, wag muna kayo magsilabas ng mga bahay. Meron tayong gagawing dito, emergency drilling sa ganitong lugar para mabawasan yung pagbabaha. Imbis na sana may ganun, wala eh. After 6 days, doon lang nagpatawag ng briefing itong ulol na ito. Wala pa yatang brief ito eh. Kakagising lang nung gago. 4 araw, 5 araw na tulog. Sana all. Kaniyang ukol sa epekto ng habagat. Diba? O, tinan ninyo nangyayari ngayon sa bayang Pilipinas, mga bossing, diba? O, masaya ba kayo sa mga nangyayari na yan? O, tinan ninyo. Sa sobrang galit, sa sobrang galit ng mga Pilipino. Diba nagalit sila noong nakaraan? Diba nagalit sila noong nakaraan, mga bossing? Natatandaan niyo? Nagalit sila noong nakaraan kasi minumura si Bongbong. Minumura si Bongbong doon sa Kalinan. Bongbong, minumura siya ng mga estudyante. Galit na galit yung mga si Malacanang, galit na galit yung mga vlogger. Bakit daw yung mga bata? Ina-idol kasi nila, palamura. Kapag ganito ang nangyayari sa bayang Pilipinas, pucha, kahit na santo ka, mapapamura ka talaga. Alam nyo ba si Doc Lorraine Badoy? Si Doc Lorraine Badoy, meron daw siyang parang church friends. Yung mga church friends niya na yun, novena sila, rosary sila, tas may GC daw sila. Tapos doon nila, nagpapasahan daw sila ng mga quotes tungkol sa simbahan. God bless you. Ang kahalagahan ng simbahan sa Pilipinas. Ang kahalagahan ng ng pananampalataya. Ganon mahalin ng kapwa. May ganon daw sila na GC. Alam nyo ba? Alam nyo ba mga bossing na yung ni Doc Lorraine Badoy, yung mga ka-church friends ni Doc Lorraine Badoy, palamura na lahat ngayon. Kinwento niya, Boss Dada, putang ina, yung mga kaibigan ko hindi palamura, ako naman lang palamura sa amin, matatanda na kami, mga senior citizen na kami. Lahat ngayon nagmumura na. Naging palamura daw sila panahon daw ni Pangulong Duterte. Sabi nila pag nagmumura daw si Pangulong Duterte, parang naaasiwa sila. Pero naintindihan na nila bakit palamura si Pangulong Duterte noon. Kaya palamura si Pangulong Duterte, putyang inasagad sa buto yung kademonyohan ng mga nasa gobyerno na parang hindi daw niya talaga ini-expect na ang mga makakalaban niya taga-gobyerno din. Akala daw ni Pangulong Duterte nung naging presidente siya ng Pilipinas, akala daw niya ang makakalaban niya kriminal, adik, pusher, mga komunista, terorista. Akala daw niya yun yung makakalaban niya. Hindi daw niya ini-expect na nung pumasok sa gobyerno, mismong mga taga-gobyerno yung makakalaban niya. Bakit? Yung taga-gobyerno, tax evader, yung taga-gobyerno, contractor, yung taga-gobyerno, magnanakaw. Yung taga-gobyerno, drug lord, yung taga-gobyerno, kriminal. Hindi daw talaga niya ini-expect na yung laban niya, akala daw niya sa labas ng gobyerno, hindi. Within the government, putyang ina, mas marami pa daw demonyo at diablo kaysa sa totoong mga kalaban ng Estado. Ganun daw. So di daw niya talaga ini-expect yun. So ngayon mga bossing, yung mga matatanda na dati madasalin, ngayon palamura na, naintindihan na si Pangulo ba't palamura, ngayon naintindihan nyo na si Boss Dada ba't nagmumura. Kasi hindi man magaganda yung mga balita natin, hindi man magaganda yung mga ginagawa. Alam nga naman, maganda na yung ginagawa, tapos nagmumura pa rin tayo. Siyempre hindi, puro papuri, di ba? Papuri sa Diyos ang gagawin natin. Papurihan natin sila. Wala silang ginagawa eh. Nung nagpunta siya sa Kalinan, pinagmumura siya ng mga estudyante. Galit na galit sila. Eto, tinan ninyo. Baha estudyante to. Mga high school, elementary, etong mga to. Yung eskwelahan nila, pucha, swimming pool na. Swimming pool. Imaginein mo, papasok ka sa bahay, galing ka sa bahay, yung bahay nyo walang baha. Yung bahay nyo walang baha, tapos pagdating mo sa eskwelahan, nandoon yung baha, patay ka. Gaano kadelikado para sa mga estudyante natin na ganito, binabaha yung mga eskwelahan? Ba't naman kayo naglagay ng eskwelahan doon sa binabaha? Ba't naglagay kayo sana sa may tuktok ng bundok? Para hindi binabaha. Tingnan mo, grabe, pati mga estudyante naghahanap na tungkol sa flood control. Flood control sabi ko sa inyo, nung estudyante ko, high school, elementary, wala akong ginawa kundi manood ng bold. Wala akong ginawa kung hindi mag-basketball lang, mag-computer, maghanap ng tansan, mamulot ng mga palara ng sigarilyo kasi may may presyo yan, maglaro ng goma, umakyat ng puno, magtagu-taguan na hindi matapos-tapos. Yan lang ginagawa natin nung bata. Wala tayong ginagawa kundi maglaro. Pag umulan, masaya pa nga tayo eh. Nung bata tayo, pag umulan, yes, ang saya kasi maliligo ka sa ulan.
Di ba? Pag nag-brown out ng mga bata tayo, yes, ang saya kasi lalabas kayo, magpapatintero kayo sa kalsada, brown out. Pero ngayon mga bossing, grabe. Pati bata ngayon nagmumura na. Oo, pati bata ngayon, ayan na, alam na nila yung flood control. Imagine at a very young age, aware na sila tungkol sa flood control. Ano ba yung flood control? Pag narinig mo yung flood control, anong unang pumapasok sa isip mo? Pag nanakaw. Pag narinig mo yung flood control, ang unang papasok sa isip mo, yung mukha ni Luistro. Yung mukha ni Tulpo. Yung mukha ni Lacson. Pagka yun ang may isip mo pagka flood control, yun talaga yung mga may isip mo. Pucha, itong mga bata, imagine, high school, tingnan nyo kung ano sinasabi nila. Nagmumura mga bata, tangina mayor. Aabot na sa flood control namin, oh. Alam mga bata ito, nagmumura pati bata. Bakit? Kasalanan ni Inday? Hindi kasalanan ni Inday. Ang kasalanan, yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya minumura ng mga bata si Bongbong doon sa Davao nung nagpunta siya kasi magnanakaw ng mga proyekto, Proyekto ng probinsya nila, ninanakaw. Siyempre, naririnig man nila yung kwentuhan na yan sa mga magulang nila. Yung mga magulang nila, dati, labing-labing yung mga nanay nila, ang babait. Ngayon, pagising pala ng umaga, nagmumurahan na yung mga magulang nila. Oh, yawa ka, yawa. Oh, aga pa lang, yawa na yung maririnig mo. Alas 8 ng umaga, alas 5 ng umaga, nagsisigawan na, yawa. Bakit yawa? Bulad na naman. Wala bang corn beef? Wala bang ano dyan? Wala bang maayos-ayos na almusal? Bulad na naman. So, sobrang hirap ng buhay. Nakikita na naman yung estudyante na pressured na yung mga magulang nila. At alam nila kung sino na ngayon ang may kasalanan kung bakit pressured yung mga magulang nila. Si Bongbong. Kaya pati si Bongbong minumura. Same hero. Oh, estudyante, baha, pucha yan. Alam mo kung ako gagawin ko dyan, maliligo ko dyan sa baha, tapos sasabihin ko sa teacher ko, ma'am, nalaglag ako sa baha. Pauwi na ako ng teacher ko, ay, ganun ako, anong ka ba naman? Di ka nag-iingat, bata ka. Magpasundo ka na. Baka magkasakit ka. Pero ito, kita ninyo, yung mga bata, galit na galit. Oh, galit na galit yung mga bata. Aabot na daw sa flood control nila. Oy, Meg Rai, Boss Dada from California, Mason, Pacific Rim Lodge. Oy, mabuhay, Meg Rai. Oy, dalawa na kayong masun dito. Ni Libra Boy, dyan sa Vancouver. Oh, yung mga kuyang natin, yung California Mason, dyan sa Pacific Rim Lodge, mabuhay kayo, thank you very much. Pupunta kayo lahat sa langit. Oy, alam niyo yung kapatid ni Pangulong Duterte, si Bong Duterte yung namatay. Kuyang yun Oo. Taga naman siya sa LA. Oo, yung naman sila. Sa LA naman sila yung kanilang lodge. Oh, di ba? Oh. Abot na sa flood control namin! Oh, di ba? Mga bata yan. Mga bata yan. Alam na kung ano yung flood control. Alam na kung ano yung kinakaharap ng gobyerno. Alam na kung ano yung corruption. Bata pa. Nung bata ako, kilala ko ba kung sino congressman namin? Hindi. Kilala ko kung sino yung nagpa-flood control sa amin? Hindi. Wala akong ginawa nun. Mangulangot. Ganun lang ginagawa ko. Maglaro. Kumolekta ng libag sa kilikili. Ganun lang. At saka, paano lang nun, pinapractice ko lang kung paano ako iilag pag binato ko ng nanay ko. Pag pinalo ako, kung saan ako dadaan, pag nandiyan na yung nanay ko, kung saan ako tatakas, may mga escape route ako Pag nakita ko yung nanay ko, may dalang pamalo. Pucha, hindi niya na ako makikita. Meron ako mga iskinita na dinadaanan na hindi niya alam. Yun ang minaster ko nung bata ako. At saka kung paano magtulog-tulugan pag tanghali. O, tulog na, tanghali. Uso nun Ngayon, yung mga bata, di na natutulog ng tanghali. Dati, mga bata, tulog tanghali. O, tanghali na matulog, wala kayo Yakult. Pag kayo, hindi kayo natulog, wala kayo Rebisco mamaya, wala kayo merienda, tutulog-tulugan hanggang ganyan. Kahit di ka naman tulog, pag wala na yung nanay mo, tulog na yung nanay mo. Pucha, hinihila namin yun, lalabas kami sa bintana. Bago magising yung nanay namin, babalik na kami. Tapos gagawin ko, kukusutin yung mata ko para kunyari bagong gising ako. Ma, anong oras na, ma? Ma, yung gutom na ako. Asa na yung Yakult? Asa na yung Royal? Oh, ganun lang ginagawa natin. Dugasin yung mga magulang natin. Pucha, ngayon yung mga bata, ganito, nagmumura na dahil sa flood control. Diba? Saan ka naman? Ayun na, Mayor! Abot na sa flood control namin, Abot na sa flood... Kayo mga bata, huwag kayong nanonood kay Boss Dada, Nanonood siguro kayo sa akin, kaya kayo palamura. Mag-ingat kayo yung mga nanonood dito, Make sure na walang mga batang nakikinig, Wala silang maririnig dito na matino. Ingatan ninyo, baka sabihin nila, normal lang yung pagmura. Hindi kaya tayo nagmumura dito na minumura natin yung mga magnanakaw. Anuhin ninyo, mag-headset kayo, huwag kayo nanonood sa TV. Pag narinig nila yan, sabihin nila, ay, ang cool naman.
O, di ba? O, tingnan ninyo. O, si Vince Dizon, kung gaano kasinungaling. Panoorin natin gaano kasinungaling si Vince Dizon, ha? How can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na naman? Ayan, ang ganda ng tanong. Ang ganda ng tanong, mga bossing. Ang tanong, kasi di ba nagkaroon ng rehabilitation dyan sa EDSA at gumastos tayo ng billions of pesos dyan sa rehabilitation sa EDSA. Billions, okay? Billions. Sino ang nagplano niyan? Si Vince Dizon, MMDA, at saka ang Palasyo. Tangin na nitong mga to. Kita mo. Ang yayabang, pumunta sa Davao noong nakaraan, itong Judas na si Vince Dizon, mura ng mura doon. Putangin na ganito, putangin na ganyan. Ngayon, proyekto niya mismo, mga bossing. Ito yung sinasabi natin, na ang nilalagay sa gobyerno, mga bobo. Siyempre, si Vince Dizon, hindi man engineer, wala siyang idea, wala siyang knowledge, wala siyang background tungkol sa paggagawa ng mga struktura, construction, ganyan. Mayaman man yan, siya man ang nag-observe ng mga development dyan sa nung BCDA siya dyan sa Subic Bay. Sa Clark, mga bases, siya ang nagpasinaya. Pero mga bossing, pagdating talaga sa construction, strength of materials, kailangan talaga meron kang background dyan. Ayan problema, payabang masyado, payabang. Ayun, ang nagyabang siya na yun daw, rehabilitation ng EDSA, aabot daw ng taon-taon. Putang ina, wala pang isang taon, nasira na. Hayop kayo. Wala, matindi talaga ang yayabang kasi nitong mga ito. Ang yayabang kasi ng mga taga-gobyerno Sila mismo ang binibisto ng mga pagkakataon. Kung matatandaan ninyo, sino nagbisto kay Bongbong patungkol sa flood control project pagkakataon? Sino nagbisto sa mga congressman patungkol sa mga pagnanakaw nila pagkakataon? Kaya man nilang itago yan, pero yung mismong kalikasan natin yung nag-e-expose sa kanila. Kaya ngayon, nakikita kung gaano sila katarantado. Ngayon, eto. Sabi ni Vince Dizon, matibay itong ginawa namin, bilyon-bilyon ang budget nito, maganda na ang EDSA. Ayan na, tutsa umulan. Wala pang isang taon yung kanyang rehabilitation. Warak-warak na naman, may bumagsak na dingding, butas-butas yung kalsada. Pucha, sabi ko nga hindi dapat yung EDSA ang nire-rehabilitate natin. Ang nire-rehab, yung Palasyo. Yung presidente natin, sabi ni Aimee, batak daw yan, palumpalo. Baka dapat it's about time na i-rehab na yan. Tigil nyo na yung pagre-rehab sa EDSA, gumagastos kayo. I-rehab natin yung presidente, baka sakali paglabas ng rehab niyan, presidente pa rin siya, tumino na yan. Baka sakali maganda na gawin yan sa Pilipinas. Hindi man ako nagsabi niyan, ha? Sabi niyan yung kanyang kapatid. Walang hiya na yan, Vince Dizon, ang kapal ng mukha mo. Pasok. Tanong yan. Unang-una, ang ginagamit nating aspalto ngayon, at ito pag-reblock natin, Namaos na to sa kasinungalingan Nakita nyo paos? Kaya paos yan, putyang ina, kasi sobrang sinungaling. Maganda daw yung aspaltong ginamit dyan sa EDSA. Ang piling-pili. Piling-pili daw. Tayang ina, saan ka makakita ng aspaltong piling-pili? Ano yan? Pumunta ka sa palengke, tas maraming uri ng aspalto. Paano mo pinili yung mga aspalto? Maganda tong aspalto na to kasi jasmine. Ganon? Maganda tong aspalto na to kasi California rice. Ano yan, bigas? Bigas yan? Lang talaga tong mga ito. Pilim-pili daw yung nilagay ng aspalto. Alam mo, walang alam Sana, meron kang tawag. Yung aspaltong inilagay natin dyan, level 7. Kasi yung usual na aspaltong nilalagay, level 2 lang yan. Nakita nyo yung sa mga karerahan, yung sa mga tarmac. Ayan, level 7 yan. Ganun ang nilagay natin sa EDSA. Matibay yan. Dapat pero ito, ang sinabi is, alam din nyo, yung nilagay nating aspalto dyan, piling-pili. Putang inan yan. Wala pa akong palengking pinuntahan na may tindang aspalto. Pinaglololo ko tayo nitong gago na to Pinaglololo ko tayo nitong mga tarantado na to. Tangina, mga adik yata ito Genuine daw na asphalt. Ano yan? Parang drugs, ganun. May genuine, may class A, class B, ganun. Mga tarantado rin Gago kayo Niloloko nyo kami Sabihin, nung una kasi ang piano, Pinky, talagang babakbakin yung buong EDSA mula Ross Boulevard hanggang Monumento. Yan, tinanggihan ng Pangulo yan. Sabi niya, Siyempre, mahal yun Pag binakbak mo yan, mahal yan.
Doon tayo sa mura para may kita. Pag binakbak mo yan, mas malaki gagasasin natin, konti take home natin. Pero pag yan, pinatungan mo, nilagyan mo lang palaman. Ayos yan. Pucha, malaki budget na mayuwi natin dyan. Find a better way para hindi naman mahirapan ng mga kababayan natin. And Tayo na, paus. Paus na to sa kakasinungaling ng hayop na ito. find better technologies. Pag nagkwento sila ganyan, hindi ko nga alam kung mga addict tong mga to. Pag nagkwento sila ganyan, find other technologies, find better solutions. Puro sila mga power words, di ba? Nung Sona niya, ganyan din. Papalipad ng rocket. Kasi feeling talaga nila, maganda Pilipinas eh. So ngayon, supposedly, yung EDSA Rehab, sabi ko nga, ang EDSA Rehab, kahit na tapalan mo ng asfalto yan, ganun pa din, 4 lanes lang din yan. Dapat, ang i-improve mo dyan, maglagay ka pa ng panibagong second floor, ganun. Second floor ng EDSA, third floor, fourth floor. Kailangan talaga dito, i-utilize na natin yung langit. Gumawa na tayo ng maraming daanan sa ibabaw. Parang sa ibang bansa, di ba, marami silang mga skyway. Kasi nga, kung nakalapag lang din yan sa lupa, aapat lang yung linya na yan, kahit tapalan mo yan, apat lang din yung linya niyan. Paano luluwag ang traffic sa EDSA? Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang ganda nung idea nila ni Mark Villar. Ang idea nila, sabi nila, kung mapapansin mo, nasan ang mga bottleneck? Ang mga bottleneck nandoon sa kalsada kung saan tumatawid dito sa Pasig River. Napaka-powerful ng Pasig River, mga bossing. Ilang syudad ang dinadaanan ng Pasig River? Lahat, Quezon City, Pasig, Taguig, Makati, Maynila, dinadaanan niya ng Pasig River. Para makatawid ka diyan sa Pasig River na yan, kailangan mong dumaan dito sa Guadalupe. Para makatawid ka, dadaan ka sa Guadalupe. Ay siyempre, magta-traffic sa EDSA kasi lahat ng tatawid ng Pasig River, dadaan sa Guadalupe. Anong ginawa ni Pangulong Duterte at ni Mark Villar? Gumawa tayo ng mga iba pang kalsada malapit sa EDSA na tatawid ng Pasig River. Ginawa yung Makati-Mandaluyong Bridge. Ginawa yung BGC Pasig Bridge. Ang daming mga tulay na tumatawid na ngayon sa Pasig River. So hindi na lahat nagsisiksikan sa EDSA. Yung iba nandoon sa Makati-Mandaluyong, yung iba nandoon sa BGC papuntang Pasig. Hindi na lahat dumadaan ng EDSA. Yun yung dapat isip ng isang leader. Saan ka makakita ng leader na i-rehabilitate yung EDSA? Boss, babakbakin yung kalsada? Hindi. Patungan mo lang. Magwa-widening ba tayo? Kukuha ba tayo dito sa parting kaliwa at sa parting kanan para madagdagan ng isang lane yung EDSA? Wala, di naman nagdagdag. Paano yung mga bus natin, boss? Para mabawasan yung kalsada sa EDSA, yung tao, mga sasakyan sa EDSA, pwede ba tayo magdagdag ng carousel bus o kaya magdagdag ng bagon ng tren? Wala, hindi naman sila nag-improve ng mass transport natin. So, ano nga asahan ng mga tao? Di mga sasakyan pa din nila. Ang dami pa rin sasakyan sa EDSA. Traffic pa din sa EDSA. Kasi nga, hindi naman nadagdagan yung lanes ng EDSA. 4 lanes pa din yung EDSA. Pero kung yung rehabilitation na sinasabi mo or improvement, kaya ka mag-i-improve Lagyan mo ng second floor. Matagal matapos, pero sige, one way gawin natin. Yung ilalim, papunta rito, yung ibabaw, papunta ron. Tapos may mga sanga na, palabas ng mga syudad. Papunta Makati, papunta Pasig, papunta Quezon City. Gawin mong 2 palapag yan. Kasi yung dating 4 lanes, magiging na siyang 8 lanes. Kasi nga, isang way na lang yung papunta, isang way na lang yung pabalik. Tama? Di sana, maluwag yung EDSA. Kung ako lang, kaya lang, gago tong mga magnanakaw So ang ginawa nila, rehabilitation yung EDSA, tinanggal lang pala yung mga lubak. Ganun din, hindi rin may ibsan yung traffic dyan. Nagkapera pa sila. Sang ka pa. Sabi niya, technologies, malupit daw na technologies. Pucha, gagamitan nila to ng mga power words kasi magmumukha kayong mga tanga, akala nyo totoo. Pero sa totoo lang, wala. That other countries are using already. So, yan ang pinigit natin gawin, no? Magpasalamat muna tayo doon sa mga generous sa channel natin. Si Saint Lizzie, sarili niyan dapat niyang pagmumurahin. Sabi niya dito. Syempre, hindi gagawa ng extra lane or bagong kalsada kasi kokonti makukupit. Tama. Sabi ni LAX Traveler, shout out Boss Dada sa mga kuyang, William Rhodes, Harvey, #767. Mabuhay kayo mabuhay kayo yung mga kuyang natin dyan sa Amerika. Diretso.
Yung ginagamit daw ng ibang bansa, yung nilagay niya. Putsang inagago, ikaw lang ang gumamit niyan. Yung ginagamit ng ibang bansa, alam nyo ba sa Japan, kapag gumawa sila doon ng kalsada, putsa, oras lang, tapos na. Dito, ang tagal-tagal mo nang nire-rehabilitate yung EDSA. Walang hiya kayo, di pa natatapos yan. Talagang yung mga engineers natin naganap ng bagong paraan. At ito Yabang, di ba? Yung mga engineers natin naghanap ng bagong paraan. Pilim-pili yung mga yung asfalto na ginamit natin dito, makabagong technology. Tapos ito ang ginagamit nung sa ibang bansa. O tayabang mo, Dizon. Tangina, wala kang kasi yabang. na yun, no? Yung bagong paraan, gumagamit tayo ng mas matibay na asfalto. Gamit tayo ng mas matibay na asfalto na ginagamit lang sa Pilipinas ngayon sa ating mga expressway, sa mga sa NLEX, SLEX, Matibay daw. Matibay matibay. Mas matibay pa sa mukha niya. Skyway, SCTEX, etc. At sa mga runway, sa mga airport. First time natin ginamit itong asfaltong ito sa ating mga... Lupit runway sa airport. Wala siyang tawag doon At least man lang may tawag siya doon para sana ma-fact check natin. Halimbawa, ang tawag doon is Asphalt 767. Mga ganon, yung may mga code para malaman natin kung maganda ba talaga. Totoo ba yun? Ganun ang ginagamit sa mga racetrack tsaka sa mga airport. Kaya ang yabang-yabang, matibay daw. Ginagamit daw sa mga runway. O sige, tinan natin kung totoo yan. Is it normal national road. I'm assuming it's more expensive than the It's a usual. little more expensive, pero Ayun lang, more expensive. Ito pa, nakakatawa. More expensive. So may mura, pinili niya yung mas mahal kasi mas matibay. Pucha, anong nangyari? Ano nangyari, Vince Dizon? Tanginan nyo kasi puros kayong mga kawatan Yan ang problema expensive. Pero dahil nga nagbaba din tayo ng presyo ng ibang mga materyales, actually, mas mababa at nag-reduce tayo dramatically nung scope of work. Yung original na 17 billion na budget para dyan, tingin ko pas 5 billion nga, wala pang 6 billion ang gagastusin natin for the entire stretch of it. Wala pang 6 billion. Lagpas 5 billion. So, gumastos tayo ng 5 billion. Tapos, warak-warak na ngayon. Umulan nung Miyerkules, Huwebes, Biyernes, warak-warak na ngayon. 5 billion. Pukin ang ina nyo. Magkano yung confidential funds ni Inday Sara? 125 million. Magkano yung hindi pa naliliquidate, yung may question? 70 million. Saan napunta yung confidential funds? Paglaban sa krimen, paglaban sa terorismo, para hindi ma-recruit yung mga anak ninyo dahil sa mga confidential funds na yan, foiled. Walang pag-atake na nagawa ang Communist Party of the Philippines, CPP-NPA. Wala silang nagawang pag-atake. Nasayang yung pera? Hindi. Ninakaw yung pera? Hindi. O dito, sa kalsada, sa EDSA, ang yabang ng administrasyon. Ang yabang ni Vince Dizon, mura ng mura nung nagpunta sa Davao. Ang yabang ni General Torre, Metro Manila Development Agency. Ang yabang-yabang. Umulan, 4 na araw, 5 billion pesos. Ang nasayang. Napunta ba sa mabuti yung pera, 5 billion versus 70 million ng Office of the Vice President for confidential funds? Nasayang yung 5 billion. Ninakaw ba yung 5 billion? Hindi natin alam. Basta ang alam natin, palpak yung pinaggamitan ng putainang pondo na yan. Tapos si Inday Sara ang ini-impeach. Ang daming tarantado sa gobyerno na hindi competent na gawin yung mga trabaho nila. Yan ang problema natin. And how long is that supposed to last? Ang sinasabi sa atin, minimum 5 years. Minimum 5 years? Wala pa 1 taon, nadurog na Putang ina, pagkasinungaling mo kasi Yan ang problema, Vince Dizon. Sinungaling ka, sinungaling si Bongbong, pucha, parehas kayo. Parehas kayo sinungaling, mga walang hiya kayo. Minimum 5 6 months later. Wala pang 6 months. 5 years, 6 months. Nasira agad. Putargis ka, Vince Dizon. Walang hiya ka, bumalik ka na sa matris ng nanay mo. Salot ka. Parehas kayo ni Bongbong. Kaya pala, gustong-gusto ka ni Bongbong, parehas kayong loko-loko. Parehas kayo sinto-sinto. Tangina, lagi ka pang may kasamang mga vlogger. Kasama mo palagi yung mga vlogger ni BBM. Buisit kayo.
Tangin na ganito lang pala yung mga pinaggagawa ninyo sa pera ng taong bayan tapos Inday Sarang hinahabol natin. Mga satanas. Isang taon mula nang ayusin pero tad-tad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong aspalto kasi ay nabakbak dahil sa ulan. Nakikita niyo yung geyser na to? Ayan o. Ito na yung bagong ginagamit nila para hindi na nagkakamali, para pantay na pantay. Para pantay na pantay daw. O tayo na, tuwan-tuwa siya. Proud na proud siya sa pinaggagawa niya. Gas na to, ubusin na lang nila to, tapos hindu na. By 5 a.m., passable na to. EDSA, ang lakad mo dito, sideways eh. Sidewalk talaga kasi sideways yung lakad. Tangin ang yabang, oh. Ay yabang mo, boss. Ay yabang ah. O yan, oh, may mga vlogger na kasama si Ulol, oh. Oh. Nandito lang tayo dati. So may git doble na to. So bike dito, pedestrian dito. No? Nakikita niyo yung geyser na to? Ayan o. Ito na yung bagong ginagamit nila para hindi na nagkakamali, para pantay na pantay. Pantay na pantay ah. Alin ang pantay? Pantay na pantay yung hatian? Oo, sabi dito oh. Pucha, nabakbak kagad eh. Alam nyo ba yung kalsada ngayon sa EDSA parang mukha ni Risa Ontiveros? Lubak-lubak. Vince Dizon, sabi nila oh. Hindi ako nagsabi ah. Sabi nung comment dito, sana sumama ka na daw dun sa baha. Sa may ano. Sumama ka na daw. Kung hindi ka sumama sa baha, sumama ka na sa usahan dito sa sinementohan. Sana humiga ka na daw dyan nung ini-asfalto yan para masimentohan ka na. Walang hiya ka. Gas na to, ubusin lang nila to, tapos hindu na. By 5 a.m., passable na to. Wala pang isang taon mula nang ayusin pero tad-tad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong aspalto kasi ay nabakbak dahil sa ulan. Wala masyadong pagbaha sa Metro Manila ngayong araw. Pero ang mga naging pag-ulan nitong managdaang araw... Talantakin mo, walang baha. Oh, ano yan? Rona Bikakas. Maraming salamat sa iyo. Mapupunta ka sa langit, ha? Wala daw masyadong baha. Ulan lang. Putya na bakbak. Putangin na Vince Dizon. Paano ka nakakatulog sa gabi? Saan kayo kumukuha ng kapal na mukha para magsinungaling sa taong bayan? Putang ina ninyo. Binobola talaga ninyo ang mga Pilipino. Akala ninyo lahat kasing tanga katulad ng mga angkan ninyo. Hindi lahat ng mga Pilipino tanga. Tsaka sabi ko nga sa inyo, Vince Dizon, wag na kasi masyadong mayabang. Magtrabaho na lang kasi kayo. Tangina ninyo, magpapa-interview kayo. Pinakamaganda yung nakukuha natin. Ganito, ganyan. Wala naman palang baha. Wala pang baha. Putsang ina, nabakbak na yung pinaglalagay mo. Tumawag ka pa ng mga media para magpapogi ka dyan na yung inilalagay mo ay para pantay, ganito, ganyan, parang sa runway, ulul. Ay ina, para palang Lego lang yan eh. Parang Lego lang pala yan, mabilis masira pala yan, walang hiya kayo. Nag-iwan ng ilang bakbak na kalsada sa EDSA. Matapos humupa ang mga pag-ulan sa Metro Manila ngayong linggo, ito ang bumungad sa mga motoristang dumaraan sa EDSA. Tangina, yan na yung 5 billion nyo. Ayan na yung 5 billion nyo mga bossing. Vince Dizon, mura ka ng mura sa Davao. Hindi mo naman proyekto yung minumura mo. Pwede ka bang murahin namin dito, putang ina mo? Sa mga pinagagawa mo mga proyekto na ito na puro katarantaduhan? Ang ina, mas masahol pa sa substandard yan, boss. Yung ni-rehabilitate nyo na EDSA, mas matibay pa kaysa dun sa pag-rehabilitate nyo. Mantakin mo yung EDSA na yan, ang tagal na yan nandyan. Pucha, hindi yan nasisira ng ganyan. Simula nung hinawakan ninyo, imbis na umayos, lalong sumira. Pucha, pinaglihi ka talaga kay Bongbong Marcos eh. Maayos yung Pilipinas nung iniwanan ni Pangulo, pag hawak niya naging tae. Oh, yung EDSA ni-rehabilitate ninyo. Puchang inang yan, gumastos kay 5 billion. Pucha, 6 na taon pa lang. Ano yan? Popondohan nyo na naman sa susunod na ano yan, na budget yan. Yan ang sinasabi natin, nakakarma kayo dahil sa sobrang sama ng mga ugali ninyo eh. Natadtad na naman ng lubak ang pangunahing lansangan ng Kamaynilaan. Sa bahagi ng EDSA Kalayaan southbound, kita ang malalalim na uka na puno pa ng tubig. Gayon din sa may busway sa may parting Estrella. Abala at posibleng peligroso sa mga motorista ang mga yan, lalo't mahigit 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan namin kanina ang mga... Saan ka makakita? May LPG. Nakita nyo yun, yung nasa screen? Pucha, LPG. Ano yan? Nagluluto kayo dyan?
Tinan natin, tinan nyo. Tinan nyo maigi. Libong sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan Ayan. May LPG. High-tech yarn. Tangin na, ano yung gas stove? Tingnan nyo yung nasa screen, may gasol. Putang ina ninyo, paano nyo sasabihin na high-tech yan? Putya, minamano-mano yung gasol. Ano yung magluluto kayong pakbet, paksiw, ganon? Sinigang? Putang ina nyo, gusto nyo racket? Gusto nyo magkaroon tayo ng racket? Tangina yung ginagamit nyo yung gasol sa kusina, yun yung ginagamit nyo sa EDSA. Kaya naman pala, wala nangyari dyan sa EDSA eh. Putya, ginisan nyo lang yung mga ano dyan eh. Parang ginisan nyo lang yung mga espalto tapos nilagay nyo na dyan sa EDSA, mga walang hiya kayo. Labas mo yung kawali. Ilabas mo yung kawali, bilis. Igigisa na natin tong EDSA. Ilang kilo, boss? 2 kilo. Sakto rito sa may butas na to. Tangina. Ilabas mo yung sibuyas, bawang. Ayan, tangina. Isapal mo na yung espalto habang mainit pa. Pag lumamig yan, putya, malambot yan. Yan ang problema natin. Tangina yan, gasol. Mas magaling pa yung gumawa nung gumawa nung bahay ng nanay ko sa Bulacan eh. Yung gumawa nung nanay ko sa Bulacan, putya, yung butas ng bubong kasya isang buong tao eh. Vince Diso, ano ba kasi niluluto nyo dyan sa EDSA? Klaruhin lang natin, liwanagin lang natin. Ano ba niluluto nyo kasi sa EDSA? Bakit meron kayong gasol dyan? namin kanina ang mga taga Department of Public Works and Highways na isa-isang tinatapalan ang mga lubak. Ano tangina nung mga gamit nila? Gamit pa ni Magellan yun eh. Ang tatanda na nung mga gamit nila. Tangina, saan ka makakita ang pinapatag nila, simento? Gago talaga eh. Tangina, mga walang utak talaga eh. Siyempre may butas, tatapalan mo lang ng espalto. Tangina niyan, siyempre pagka umulan yan, hihigupin ng espalto yun, mababakbak yan. Anak ng tinapay. Kaya di nadaanan ng mga bus ang bahaging ito. Yan o, putsang ina yung gasol. Yan yung nagpalubak dyan yung gasol na yan eh. Wala pala kayong gamit, gawa kayo ng gawa ng kalsada. Di saan, lagyan nyo na ng kawayan yan. Para madaling palitan. Ito ng busway hanggang sa may parting Buendia. Sinubukan namin silang kausapin pero di raw sila otorisadong Tangina, binubutane. Ano yan, aso? Di ba ganyan yung ginagamit ng mga tatay natin pag nagkatay sila ng aso tsaka ng mga kambing? Para masunog yung balat. Putangin na yan, yung apoy na yan, ang kayang sunugin yan, balat ng hayop. Ang takin mo simento, binubuga mo ng ganyang apoy, tapos itatapal mo, gulong ng truck tsaka sasakyan ng tatama dyan. Putang ina yan, malambot yan. Putang ina yan, bilyon-bilyon daw ang gamit nyo. Sabi dito sa comment, bilyon-bilyon ang gamit tapos gasol. Bilyon-bilyon ang pera tapos ang gamit bulok-bulok. Ano ba yan? Alang yan, iniita na ganun. Ano yan? Ano? Inihaw? Putang ina nyo. Ano yan? Nag-ihaw kay isda? Ganon? Nagpapabaga kayo ng uling? Ganyan ang ginagamit eh pag nagpapabaga ng uling. Tama. Oo, putsang inihaw na espalto daw yan, sabi ni transporter oh. Putsa, inihaw na espalto. Kaya naman pala mabilis mabulok yan eh. Pangtanga yung ginagawa nyo eh. salita. Pero bakit nga ba nauwi muli sa lubak ang ilang bahagi ng EDSA matapos ang ilang araw lang na pag-ulan? Yan ay kahit katatapos lang ng Phase 1 ng road reblocking ng EDSA. Eto matindi, Phase 1 pa lang yan. Ina yung Phase 1 sira na, hindi pa nagagawa yung Phase 2. Saan ka pa? Hayop kayo, Vince Dizon. Putang ina nyo. Pumunta na kayo sa ibang bansa, putang ina nyo. Salot kayo sa Pilipinas. Kasama ang bahagi na kitaan namin ng lubak. Matatanda ang sinimulan niya noong bisperas ng Pasko noong nakaraang taon at ginasusan ng 1.2 bilyong piso. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng DPWH ukol sa mga nasirang bahagi ng EDSA. Kapansin-pansing mabagal na ang daloy ng traffic. Di ba? Walang hiya ka, Vince Dizon, no? Eto pa. Puta naman, no? Ba nangyari nito eh? Kabago-bago. Bakit nagkaganyan? Pinaka-depress na section, sir. Nagalit siya, oh. Nagmura na naman. Puro lang mura tong ulol na to eh. Puta naman, oh. Kabago-bago, oh. Nasira na, oh. Paano nangyari to? Putang ina mo, ikaw ang nagyabang eh. Kung sana, umpisa pa lang, sinabi mo na sa taong bayan, nilagyan natin to ng aspalto. Itong aspalto na to, mas matatag pa yung relasyon nyo ng asawa nyong babayero. Para at least ina-expect namin. Ang yabang-yabang mo sa interview, Vince Dizon eh. Makabagong teknolohiya. Piling-piling mga aspalto.
Yung ginagamit sa mga karirahan, sa mga airport, putang ina, ito yun. 6 na taon ang itatagal nito. Tangina ka, napakasinungaling mo kasi, pares kayo ni Bongbong eh. Kaya ganyan nangyayari sa inyo, tapos ngayon magmumura-mura ka. Pa naman, oh. Ano nangyari nito eh? Kabago-bago. Bakit nagkaganyan? Ba't nagkaganyan? Kasi hindi ka marunong. Putang ina ka, hindi ka marunong. Parehas kayo ng mga engineer mo dyan. Palagay ko hindi mga engineer yan. Baka mga tubero yan. Baka mga tiga-parlor yan. Makabagong teknolohiya, gasol, sabi ni ano. Sabi nung isang nag-comment to, yun daw ginawa nyo sa EDSA, parang adobo. Ang bilis na ubos. Ang bilis na ubos, parang adobo. Ang tatalino nyo talaga. Putangin na nyo mga banateros kayo, nakakainis kayo, hirap nyo kalaban. Press na section, sir. Putangin na talaga. Putangin na talaga. Walang magagawa yung mura mo, Vince Dizon. Kasi minumura ka na rin namin, putangin na mo ka. Puro katarantaduan yung ginagawa nyo sa Pilipinas. Kayong dalawa ni Bongbong, mga walang hiya kayo. Ang ina nyo, gusto nyo pa ng South China Sea. Atin ang South China Sea, hindi nyo mapaganda EDSA. Gusto nyo awayin yung China, putang ina nyo, mga magnanakaw kayo rito lahat. Walang hiya kayo. Dapat na-anticipate natin to eh. Parado eh, oh. Ayan. Dapat na-anticipate natin to, gago. Ikaw ang hepe, dapat na-anticipate mo yan. Nagnakaw kayo, syempre, anticipate nyo, walang tibay na maaasahan yan. Hindi ko malabas, oh. Kita mo doon, oh. Tinan mo, ayan, oh. Hindi ko malabas eh. Ito yung sinasabi ko eh. Gumawa sila ng labasan ng tubig, putang ina niyan, mas mataas pa dun sa tubig. Saan ka naman? Para nakita nyo dun sa may La Union, nandito yung flood control, tapos yung kalsada nasa baba ng flood control. Putang ina, pag umapaw yung ilog, lunod yung kalsada. Putang ina, mga engineer ito, nagtapos yata ito sa pinakamababang paaralan ng engineering. Abnormal lahat eh. So, ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, oh, ayun, oh, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Tang ina ka, magpaliwanag ka ulit. Sabihin mo na yan ang technology talaga niyan. Yan talaga yung technology niyan. Oo. Yung technology talaga niyan, yung baha, maiiwan dito. Sige. Galingan mo magdahilan. Putragis ka. Nung nakaraan, may dahilan ka rin. Ngayon, may dahilan ka na naman. Tang ina ka, para kang nagre-recite sa eskwelahan. Mali-mali naman yung sagot mo eh. Kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna. O, ba't di ka gumawa ng drainage kung di ka ba tanga? DPWH kayo, alam mo dapat yan eh. Dapat pala may drainage yan eh. Bakit nagpatong kayo ng asfalto, hindi kayo gumagawa ng drainage? Tangina nyo. Ano yan? Dagdag na naman yan. Hingi na naman kayo ng dagdag. Panggawa, ilang bilyon na naman yan drainage. Tapos pag sumablay na naman, dapat merong dito eh. May dagdag na naman. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Puro kasi kayo papogi. Hindi na lang kasi kayo magsabi ng totoo. Hindi ko kaya yung trabaho. Pag di kaya, umuwi na. Nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Oh, kasalanan ng barrier. Tangina, si Boy Turo eh. Department of Turo ka eh. Puro ka turo, baka manuno ka dyan. Panay ang turo mo ganyan, baka lumobo yung betlog mo, may manuno ka ha. May maturo kang itim na duwende dyan, lumobo yung betlog mo ha. Turo ka ng turo, mura ka ng mura, wala ka naman nagagawang matino eh. Tangina, Metro Manila na yan. Yan ang sinasabi ko, nakakarma na naman kayo. Panay ang silip nyo sa Davao o ano. Panay ang batikos nyo sa Davao o ano. Ano nangyayari ngayon sa mga probinsya ninyo? Sa mga lugar ninyo, ano nangyayari? Di sa Metro Manila, ano nangyayari? Asan yung mga dilawan? Oo, hindi ka sekretary, sekreturo. Galit na nga ako sa mga to eh. Bakit hindi naman gang na-anticipate yun eh. Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Eh, hindi nangyari. Early this morning. Hindi nangyari kasi tanga kami. Ganon. Huwag mo na isisi sa mga tao mo. Ikaw ang head eh. Ang tanga namin, pasensya na. Abonohan ko to. Hindi tayo kukuha sa pera ng taong bayan. Itong pagkakamali na to ay paabonohan ko sa mga kontraktor. Mag-aambag-ambag kami. Yung mga ninakaw namin, bawasan namin. Ganon. Maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-slope natin ng pagano. Utangin na, may bago na naman siyang idea. Utangin na, may idea siya. I-slope na daw niya yung EDSA. Gago, lalo nang hindi nakadaan yung dyan. Yung mga sasakyan dyan. Putsangin na, i-slope daw niya. Tarantado ka. Yung EDSA, kailangan patag yan. Utang ina niyan, i-slope daw niya yung EDSA. Sinong dadaan dyan? Si Spider-Man. Tanginan niyan. Nagpagawa nga ako suspension ng sasakyan ko eh. Putsang ina, parang saglit lang nasira na dahil lubak-lubak dyan sa EDSA na yan eh.
Walang hiya kayo, kailangan daw i-slope. Ang dami niyang alam. Ito puta bobo to, hindi mga engineer kasi to. Sinabi na yun ni Amy Marcos. Oo, sabi ni Amy Marcos, mga bossing, engineer ka ba? Hindi ka naman engineer. Bakit nasa DPWH ka? O kita mo gusto niya mangyari, lalagyan daw niya ng slope. O pakinggan niyo yung sasabihin niya rito. Maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-slope natin ng pag-ganon. Slope pa ganun. Tain na, patabingi na yung EDSA. Pucha, pag ganun na, parang NASCAR. Tain na mo, Vince Dizon. Gago. Gagawin mong slope yan, putang ina niyan, di tumaob yung mga sasakyan dyan, ang traffic dyan, tas nakaganong kayo, isipin mo yan, gagawin mo slope yung EDSA pag ganyan. Patagilid para kayo nasa NASCAR. Alam mo yung NASCAR, yung paikot-ikot na ganon, yung karerahan, nakaganon yun, nakatabingi yun. Tain na yan, kasi paikot yun, para hindi ka lumipad. Mantakin mo, gagawin mo slope yung EDSA na kaganyan, tangina ang traffic sa EDSA, edi, putya, tabingi na yung katawan mo pag uwi mo sa bahay. 4 na oras ka sa EDSA naka-traffic, ganyan yung kalsada, naka-slope daw. Tanginan niyan, o di ito, hawak mo yung manibela, nakaganong ka, o. Traffic, nakaganyan ka, maghapon, 4 na oras, tangina, makukuba ka. Magkaka-scoliosis ka, tarantado talaga to, eh. Bobo talaga, eh. Para si Lightning McQueen kotse, hindi pa, nakaganyan yung, yung kalsada, tapos nandiyan yung kotse mo, traffic, tangina, nakaganong ka. Pag uwi mo, kamukha mo na si Percy Sendeñan yan. Ang iwi na yung mukha mong ganun. Utang inan tong mga taga DPWH na to, mga mongoloid talaga eh. Tabingi yung utak nyo, wag nyo nang itabingi yung EDSA, gago. Pahirapan nyo pa yung tao. Abnormal kayo, wag kayo kasi magnakaw. Pati yung EDSA ngiwi na, tabingi na. Utang inan yan. I-slope doon yung EDSA pa ganun. Ano yan, bundok? Ayun si Vince D. Si Vince Dizon, kung ano-ano na naiisip, peste talaga eh. Ayun na, parehas na kayo ni Bongbong. Si Bongbong nakaisip naman, rocket. Tapos eto naman, yung EDSA gagawing slope. Oo, kinginan nyo. Abnormal talaga ang mga putaragis. Kaya medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanente. Fix it, no cost. Ayusin na daw ng permanente. Tangina nyo. Pag inayos nyo yan, ginamitan nyo lang ng gasol, walang mangyayari dan. Mga loko-loko. The government, the contractor has to fix that. And then we have to just make sure that the water does not stay. Palakpakan. Palakpakan natin si Vince Dizon sa kanyang napakalupit. Sa kanyang napakalupit na kanyang napakalupit na idea. Putang ina niyan. Gagawin daw niyang slope, mga bossing, yung EDSA pa ganun. So abangan nyo na. Ay, excited ako doon sa slope na EDSA. Oo. Medyo excited ako dyan. Kasi parang kayang pakiramdam nung naka-traffic ka doon sa patabinging kalsada. Sabi ko sa'yo, di ba, pagkatabingi yung kalsada, di ba, ganyan yung kalsada nakatabingi. Tapos puno. O nandito yung kang ganyan. O tas may katabi ka, puno yung sasakyan. Putang ina, sinisiksik ka no. Pag bumukas yung pinto, malalaglag kayo lahat sa EDSA. Putang ina. Putang ina niyan. Pag may nagkamali, di ba, nakasiksikan kayong ganyan eh. Kasi tabingi na yung EDSA, ganun na eh. O sisiksikan yun, nandito sa kanan mo, nakasiksik sa'yo sa kaliwa. Tayo na, pag binuksan mo pinto, pagulong-gulong kayo sa EDSA niyan. Kinang-ina nyo talaga, wala kayong magawang matino. Nangyari yung mga nasa jeep, di ba? Sa jeep, magkaharapan yun eh. Yung jeep, di ba? Magkaharapan. Mantakin mo na aganyan, puta, pag nabitaw ka, pupunta ka rin sa... Buntis yung kaharap mo. Eh, siyempre, yung jeep, di ba, nakaupo kayo, nakaganyan ngayon yung jeep eh, nakaganyan yun eh. Eh, kayo dito, sarap ng sandal nyo kasi medyo nakatabingi yung jeep dahil tabingi yung kalsada. Pag nabitaw yung nasa harap nyo natutulog, utyang ina, nakabukaka ka. Siyempre, nakabukangkang ka, naka-miniskirt ka eh. Nalaglag yun sa'yo, patay, pasok. Utyang ina, mabubuntis ka pa ng ibang tao, di oras. Dahil sa project na ni Bongbong at saka ni Vince Dizon, walang hiya kayo. Ay, nako, visit kayo talaga. Utang ina ninyo. Wala na kayong ginawang mabuti sa bayang Pilipinas, mga hayop kayo. Ay, nako po. Ayun na nga. Sige na, tigil na natin itong mga kabubuan natin. Puros tayo kagaguhan dito eh. Wala na nangyayari. Maraming salamat ha. Makita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. I-upload ko to as a video. Panoorin ninyo, i-share ninyo para makarating sa kinauukulan ng lahat ng mga katarantaduhan ginawa nila sa bayan. Sana ay napasaya ko kayo ngayong araw. Sige, mag-live tayo ulit mamayang gabi. Pag-usapan natin yung mga iba pang issues, lalong-lalo na yung issues ni paggamit ng natin, ng mga kababayan natin, mga gagong mga congressman diyan kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kay OJC. Pag-usapan natin yan. Marami tayong mga ipapakita sa inyo.
Okay, mabuhay. God bless us all. God bless the Philippines. You're amazing. You're all amazing. Magandang araw po.